Kabanata 1951 Isang kamanghamanghang gawa. Isa. Ang Empyrean Trial ay umiral mula pa noong sinaunang panahon sa kakaibang espasyong ito. Tanging kapag ang divine sense ng isang Empyrean Exalt Cultivator ay lumipad diretso patungo sa langit, maaari silang makapasok dito. Napakabihirang tao ang makakakita sa prinsipyo ng estruktura ng lugar na ito. Alam lamang nila na ang Celestial Ancestor ang lumikha ng lugar na ito bilang imitasyon ng Immemorial God Realm. Ito ay upang matulungan ng mga Celestial Descendants na maging pamilyar sa Immemorial God Realm ng maaga, upang magkaroon ng mas mataas na tsansa na magpakita ng mga Grand Empirines. Sa mga walang katapusang taon, ang maraming Empyrean Exalts ay dumaan dito ng maraming beses upang subukan ang mga palasyo, patunayan ang kanilang lakas, at maging tanyag sa buong Celestial Clan. Ang Empyrean Trial ay isang lugar na binibigyan ng malaking pansin ng 5 Grand Empirines. Halos 70% ng mga Empyrean Exalts na kanilang pinangalagaan ay nakapasa sa isang tiyak na palasyo. Sa harap ng mga mata ng daan-daang Empyrean Exalts sa labas ng unang palasyo, dumating si Wang Lin na parang isang sinag ng liwanag. Nang siya ay lumapit sa unang palasyo, nawala ang liwanag at lumapag siya sa lupa. Nang maglakad siya papunta sa lugar sa labas ng unang palasyo, ang mga mata ng lahat ng mga nag-aalaga sa paligid ay napatingin sa kanya. Tahimik ang ekspresyon ni Wang Lin habang tinitingnan ang paligid. Nakilala na niya ang ilan sa mga Empyrean Exalts na ito, ngunit karamihan sa kanila ay hindi pa niya nakikita. Sa katunayan, sa mga nakaraang taon, may mga taong dumaan at nagbalik muli upang sumubok ulit. Ang mga nakakakilala sa kanya ay ngumiti at nagtaas ng kamay kay Wang Lin. Tumugon din si Wang Lin ng ngiti. Maliban na lamang kung may alitan sa pagitan ng dalawang Empyrean Exalts, kadalasan ay nagiging magkaibigan ang mga ito, maliban na lamang kung mayabang ang isa. Bagamat nawala si Wang Lin ng ilang dekada, nakapagbigay siya ng maliit na kasikatan nang makapasa siya sa ilang palasyo, kaya't ang ilang Empyrean Exalts ay handang makipagkaibigan sa kanya. Gayunpaman, ang pagdaan ng 4 na palasyo ay hindi sapat para sa ilang Empyrean Exalts. Ang ilan sa kanila ay nagpakita ng malamig na mga tingin. Ilang taon na ang nakalipas, narinig ko na ang white-haired Empyrean Exalt na ito ay pumasok sa unang palasyo at nabigo, ngunit nakapasa siya sa 4 na sunod-sunod na palasyo. Hindi siya pangkaraniwan. 4 na palasyo. Ano naman kung 4 lang? Sino ba sa atin ang hindi makakapasok sa 4 na palasyo? Isang gimmick lang na nabigo siya sa unang palasyo at pagkatapos ay nakapasa sa mga unang 4. Tama ka. Ipinagpapalagay ko na ang white-haired Empyrean Exalt na ito ay marahil makakapasa lamang hanggang sa ika-5 palasyo. Tinitingnan ng mga Empyrean Exalts ang paligid kay Wang Lin. Ang mga kaibigan niya ay nag-usap gamit ang kanilang isipan. Ilan sa kanila ay nakilala siya, habang ang iba ay may paghamak, bawat isa ay may sariling pananaw. Ngunit sa antas ng Empyrean Exalt, hindi nila ipinapakita ito sa kanilang mga mukha. Sa malayo, nakaupo si Empyrean Exalt Zhu Lin, tinitingnan si Wang Lin. Pagkatapos ng ilang sandali, isinara niya ang kanyang mga mata at hindi na tumingin. Hindi niya minamaliit ang kahit anong Empyrean Exalt Cultivator, ngunit hindi niya inisip na makakapasok si Wang Lin sa ika-7 palasyo. Bagamat binibigyan niya ng pansin ang mga nasa ilalim ng ika-7 palasyo, limitado lamang ito. Hindi agad tinangkang subukan ni Wang Lin ang Empyrean Trial kundi tumayo siya sa labas ng unang palasyo at tumingin paitaas. Ang bawat palasyo ay mas mataas kaysa sa isa, at ang ika-9 na palasyo ay malabo. Sa mga nakaraang taon, naiintindihan na ni Wang Lin na ang Empyrean Trial ay may kabuoang 19 na palasyo. Mabibilang sa mga mas mababa sa 60 Empyrean Exalts ang nakapag-breakthrough sa ika-9 na palasyo. Ang mga taong iyon ay nasa tuktok ng antas ng Empyrean Exalt. Isang hakbang pa, at kapag nakapasa sila sa ika-10 palasyo, magiging Ascendant Empyrean sila. Bawat isa sa kanila na pumasok sa Empyrean Trial ay makakalikha ng isang malaking alon. Pagkatapos ng lahat, ang pagdapo ng Ascendant Empyrean ay sobrang bihira. Maaari itong magdulot ng atensyon ng mga Grand Empirines na personal na dumaan at magmasid. Gayunpaman, tanging 48 lamang ang Ascendant Empirines sa Celestial Clan, at sa mga walang katapusang taon, hindi pa umabot sa ika-49. Ipinapakita nito kung gaano kahirap ang ika-10 palasyo. Tanging ang mga Ascendant Empyrean Cultivators lamang ang maaaring magsubok na mag-breakthrough sa ika-11 palasyo pagkatapos ng ika-10 palasyo. Kung makakapasok ka sa ika-11 na palasyo, may malaking tsansa na maging isang Grand Empyrean. Ang isang Ascendant Empyrean na makakapasok sa ika-11 na palasyo ay may lakas sa laban na hindi pa tatalunin ng isang Grand Empyrean ng basta-basta. Gayunpaman, walang Ascendant Empirines ang nakapagtapos ng ika-11 na palasyo. Ang pinakamalakas na Ascendant Empyrean, si Ascendant Empyrean Ming Dao, ay tumigil sa ika-16 na palasyo at hindi nakapasa. Sa loob ng mga 10,000 taon, walang nakapagpatuloy sa pagsunod kay Ascendant Empyrean Ming Dao. Sa ngayon, siya ang pinakamaaasahan na maging susunod na Grand Empyrean,
at tinatawag siyang ika-6 na araw ng Celestial Clan. Bagamat hindi kasing sikat ang pangalan niya kaysa sa mga Grand Empirines, siya ang pinakakilalang pangalan sa ibaba ng mga Grand Empirines. Ang 8th Extreme Grand Empyrean ay gumastos ng malaking halaga upang hikayatin si Ascendant Empyrean Mingdao na magtrabaho sa ilalim niya. Hindi siya tinatrato ni Mingdao bilang isang karaniwang Empyrean Exalt o Ascendant Empyrean, kundi mas mataas pa sa kanya. Siguro makikita ko si Ascendant Empyrean Mingdao sa aking pagbisita sa Imperial City. Ang taong ito ay ang nangungunang Ascendant Empyrean, kaya tiyak na hindi pangkaraniwan, ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Sa pagkakataong ito, dapat kong pasabugin ang lahat ng tao sa isang galaw. Sa pagkakataong ito, gusto kong makita kung gaano kalayo ang mararating ko ng walang soul armor. Tahimik na sinabi ni Wang Lin, habang isinara ang kanyang mga mata. Pagkalipas ng ilang sandali, binuksan niya ang mga mata at kumislap. Lumipad siya patungo sa unang palasyo at mabilis na tumaas. Nang lumipad siya sa hangin, ang ilang Empyrean Exalts ay tumingin pa itaas, ngunit karamihan sa kanila ay nagsara ng kanilang mga mata at hindi nagbigay pansin. Si Empyrean Exalt Zulin ay nagsanay na may mga mata na nakasara at hindi na tumingin. Kapag nakapasa ka na sa isang palasyo, maaari mo na itong ipasa at hindi mapipigilan ng presyon mula sa mga nakaraang palasyo. Mabilis na tumaas ang katawan ni Wang Lin at nadaanan ang unang 4 na antas. Tumigil siya bago ang ika-5 palasyo at walang alinlangan na pumasok. Sa sandaling pumasok siya sa ika-5 antas ng Empyrean Trial, nagdilim ang kanyang paningin. Pareho ito nang naramdaman niya noong huling pagkakataon na nandito siya. Makalipas ang ilang sandali, lumiwanag ang kanyang paningin at siya ay napunta sa isang sistema ng mga bituin. Ang ika-4 na palasyo ay may 36 na planeta at isang gintong planeta. Ang gintong planeta ay may kapangyarihan na hindi mas mababa sa pinagsamang lakas ng ibang mga planeta. Nais kong malaman kung ilan ang gintong planeta sa antas na ito. Tinitingnan ni Wang Lin ang sistema ng mga bituin sa harap niya at kumislap ang kanyang mga mata. Bago siya, 45 na planeta ang nagbago ng kanilang mga orbit at lumipad patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Isang malakas na ugong ang umalingaw. Habang papalapit, 5 planeta ang biglang naging ginto sa isang iglap. Ang mga gintong planetang ito ay naglabas ng isang malakas na presyon habang papalapit sila kay Wang Lin. 5. Nakatayo si Wang Lin sa walang hanggan at kalmado ang kanyang ekspresyon. Habang papalapit ang mga planeta sa kanya, bigla niyang itinaas ang kanyang kanang kamay at sumabog ang kanyang void tribulant na pagpapalago. 1, 2, 3, 11, 12, 13. Kinuyam ni Wang Lin ang kanyang kamao at isang tunog ng pagputok ang narinig habang 13 na spells ang lumitaw sa paligid ng kanyang kamay. Sa oras na ito, ang aura ng kanyang pagpapalago ay nasa unang yugto pa lamang ng void tribulant, ngunit patuloy pa itong tumataas. Hindi ko pa inilabas ang buong lakas ko mula nang maabot ko ang kalagitnaang yugto ng void tribulant. Tingnan natin kung ilang spells ang kaya kong pagsamahin sa isang suntok ngayon. Ang puting buhok at damit ni Wang Lin ay sumayaw habang isang malakas na hangin ang dumaan. Ang kanyang buong pagpapalago ay sumabog at ang aura niya ay tumaas mula sa unang yugto ng void tribulant patungong kalagitnaang yugto ng void tribulant. Ang ika-14 na spell. Isa pang spell ang lumitaw sa kamao ni Wang Lin. Kasunod nito, ang ika-15, ika-16, at ika-17 na spells ay lumitaw ng walang patid habang ang aura niya ay umabot sa kalagitnaang yugto ng void tribulant. Sa isang kisap mata, umabot sa 21 spells. Ayon sa aking mga inaasahan, bawat antas ng void tribulant ay nakapagpapataas ng bilang ng mga pagsasamang spells ng siyam, ang limitasyon sa unang yugto ng void tribulant ay siyam, at kapag umabot sa kalagitnaang yugto, dapat ay 18. Gayunpaman, dahil sa metal at kahoy ng mga essence, tumaas ng kaunti ang aking pagpapalago at kaya kong pilit na magpagsama ng 4 pang spells para umabot sa 22 spells. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin habang papalapit ang 45 na planeta sa kanya. Ang ika-22 na spell. Pinaikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata habang isang ugong ang narinig mula sa kanyang kamao at ang ika-22 na spell ay nabuo. Isang nakakagulat na lakas ang nagmula sa suntok na ito. Parang kayang sirain ng suntok na ito ang anumang bagay. Dapat kaya ko pang magdagdag, ang ika-23. Sumigaw si Wang Lin ngunit hindi agad inatake ang mga papalapit na planeta. Tumalon siya pataas at ang kanyang kanang braso ay kumabig. Isang malakas na puwersa ang tila pinalitan ng mabilis na dumadaloy na dugo sa kanyang katawan at nagtipon sa kanyang kamao, na lumikha ng isang malakas na ugong. Habang umaalingaw ang ugong, ang buhok ni Wang Lin ay tila sumayaw. Kumislap ang kanyang mga mata habang ang ika-23 na spell ay nabuo sa kanyang kamay. Ang 23 spells ay ang limitasyon ng aking kasalukuyang antas ng pagpapalago. Ang dagdag na spell na ito ay dulot ng aking oras sa loob ng Donglin Pool na nagpahusay ng kaunti sa lahat ng aking mga essence. Ibinaba ni Wang Lin ang kanyang ulo.
Sa ibaba niya, ang 45 na planeta ay patuloy na lumilipad patungo sa kanya at ang 5 gintong planeta ay nagbigay ng isang malakas na presyon. Ang mga ito ay ngayon ilang libong talampakan na lamang mula kay Wang Lin. Isang essence true body lang ay sapat na para sa ikalimang palasyo na ito. Isang anino ang tila nag-overlap sa katawan ni Wang Lin habang lumitaw ang kanyang 5-element true body. Tinamaan ni Wang Lin ang mga papalapit na planeta. Ang suntok na naglalaman ng 23 spells na pinagsama ng avatar ay katumbas ng 46 spells, at ang suntok na ito ay lumipad patungo sa 45 na planeta. Habang umaalingaw-ngaw ang malalakas na ugong, ang walang hanggan na kalawakan ay gumuho at walang katapusang gintong liwanag ang sumabog sa kalawakan. Ang gintong liwanag ay tumagos sa ikalimang palasyo at tumakip sa kalangitan. Ito ay nakita ng daan-daang Empyrean Exalt sa ibaba. Kabanata 1952 Isang kamanghamanghang gawa. 2. Ang gintong liwanag ay bumalot sa Empyrean Trial at pinaputi ang lupa ng ginto. Ang mga Empyrean Exalts ay kalmado, na parang hindi sila nagulat. Maraming tao ang hindi pa umangat ang mga mata at nakatutok sa kanilang pagsasanay. Hindi nila binuksan ang kanilang mga mata, na parang ang gintong liwanag mula sa pagdaan sa ikalimang palasyo ay hindi kayang makaakit ng kanilang atensyon. Sa malayo, si Empyrean Exalt Zulin ay hindi rin binuksan ang kanyang mga mata. Siya ay abala sa kanyang sariling mundo, nag-iisip kung paano makakaraan sa ikawalong palasyo. Sa antas ng kanyang pagsasanay, dapat ay may kakayahan siyang makaraan sa ikawalong palasyo, ngunit nahinto siya roon. Ang white-haired Empyrean Exalt na ito ay tumagal ng ilang oras mula nang pumasok sa ikalimang palasyo hanggang sa lumiwanag ang gintong liwanag. Mas mabagal ito kaysa sa ipinag-uusapan na bilis kung saan siya dumaan sa unang 4 na palasyo. Mukhang gumugol siya ng oras upang makaraan ang ikalimang palasyo. Bagamat mabilis pa rin ang oras, ito ay parang karaniwang Empyrean Exalt na nagsusubok sa ikalimang palasyo. Wala talagang kapansin-pansin. Isang tanong kung lilisanin niya ito tulad ng dati at subukan ng ika-6 na palasyo ngayon. Ngunit hindi siguro siya makakaraan sa ika-6 na palasyo. Ang mga Empyrean Exalts na tumingin pataas at lihim na nag-iisip. Ang ilan sa kanila ay medyo nadismaya. Sa huli, ang dahilan kung bakit sila nag-aalala ay dahil narinig nila o nakita nila ang bilis kung saan dumaan si Wang Lin sa unang 4 na palasyo. Kung hindi yun ang kaso, ang simpleng pagdaan lamang sa ikalimang palasyo, kahit nakakagulat, ay hindi mag-aakit ng sobrang pansin. Ang figure ni Wang Lin ay lumabas mula sa gintong liwanag ng ikalimang palasyo. Siya ay kalmado at hindi tumingin pababa, kundi tumingin patungo sa ikalimang palasyo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at walang pag-aalinlangan siyang tumungo patungo sa ikalimang palasyo. Ito ay nakita ng mga Empyrean Exalt sa ibaba, at lahat sila ay nakatutok sa kanya. Talagang sinusubukan niyang dumaan sa ika-6 na palasyo. Ako ay nahinto sa ika-6 na palasyo. Gumugol siya ng mas maraming oras sa ikalimang palasyo kaysa sa akin. Kung hindi ko naabot ang ika-6 na palasyo, tiyak na mabibigo siya. Ang white-haired Empyrean Exalt ay hindi umaalis. Ang ika-6 na palasyo, medyo interesante ito. Kung makaraan niya ito, magiging kapaki-pakinabang siyang kaibigan. Bihira sa mga Empyrean Exalt sa ibaba ang naniniwala na makakaraan si Wang Lin sa ika-6 na palasyo. Sa huli, ang oras na ginugol niya sa ikalimang palasyo ay tila sobrang ordinaryo, wala namang nakakagulat. Ang ilang mga Empyrean Exalts na hindi binuksan ang kanilang mga mata nang sumak ang gintong liwanag mula sa ikalimang palasyo ay binuksan ang kanilang mga mata at tinitingnan ang ika-6 na palasyo. Binuksan ni Empyrean Exalt Zulin ang kanyang mga mata at nais nang isara ito ng bigla, isang nakakasilaw na gintong liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Noong lumabas ang gintong liwanag, ang ekspresyon ni Empyrean Exalt Zulin ay naging seryoso. Hindi siya ang nag-iisa na ang mga mata ay kumikislap. Sa labas ng unang palasyo, ang bawat Empyrean Exalts dito ay nagkaroon ng gintong liwanag sa kanilang mga mata. Ang gintong liwanag na ito ay hindi mula sa kanilang mga katawan, kundi mula sa pagninilay ng liwanag mula sa ika-6 na palasyo. Ang ika-6 na palasyo ay naglabas ng nakakabigla, gintong liwanag hindi hihigit sa 7 hininga matapos pumasok si Wang Lin. Ang liwanag ay nagdugtong sa gintong liwanag mula sa ikalimang palasyo, muling binuhay ang Gloria mula sa nakaraan. Ang ilang mga Empyrean Exalts sa ibaba ay biglang tumayo at nagulat ang kanilang mga mata. Dumaan siya sa ika-6 na palasyo. 7 hininga lang ang tinagal. Noong mga nakaraang taon, dumaan siya sa unang 4 na palasyo sunod-sunod at ngayon dumaan na siya sa ikalimang at ika-6 na palasyo. Ang kanyang pagsasanay ay tiyak na hindi ordinaryo. Ang makadaan sa ika-6 na palasyo ay nangangahulugang maaari niyang pagsamahin ng 50 na spells sa kanyang katawan. Sa buong Celestial Clan, hindi hihigit sa 400 na Empyrean Exalts ang makakagawa nito. Ang mga Empyrean Exalts sa ibaba ay nagkaroon ng seryosong ekspresyon at nakatingin sa langit. Ang mga hindi pa nagbukas ng kanilang mga mata at nag-isip na hindi ito nararapat pansinin ay binuksan ang kanilang mga mata.
Tinutok nila ang kanilang tingin sa figure na lumalabas mula sa gintong liwanag ng ika-6 na palasyo. Ang mga makakadaan sa ika-6 na palasyo ay itinuturing na malalakas na Empyrean Exalts. Si Empyrean Exalt Zulin ay nakatingin kay Wang Lin at seryoso ang ekspresyon. Ang kasalukuyang Wang Lin ay hindi mapigilan na magpaalala sa kanya ng isang figure na hindi niya pinansin sa una, ngunit naging kaakit-akit sa kanyang atensyon nang dumaan ito ng sunod-sunod sa 4 na palasyo. Ang ika-7 palasyo, susubukan niyang dumaan sa ika-7 palasyo. Susubukan niyang dumaan sa ika-7 palasyo. Hindi hihigit sa 200 na tao ang makakadaan sa ika-7 palasyo. Bagamat madali niyang nadaanan ang ika-6 na palasyo, hindi magiging madali ang ika-7 palasyo. Siguro, kaya niyang makalagpas. Ang mga Empyrean Exalt sa ibaba ay nakatingin kay Wang Lin, na hindi bumababa kundi dumaan direkta patungo sa ika-7 palasyo. Ang kanyang figure ay pinapanood ng halos lahat ng mga mata sa ibaba. Ang ilan sa kanila ay puno ng pag-asam, pagdududa, at kahit pagmumura. Maliwanag na kahit may lakas si Wang Lin na dumaan sa ika-6 na palasyo, maraming nag-iisip na mahihirapan siya sa pagdaan sa ika-7 palasyo. Si Empyrean Exalt Zulin ay hindi na nagpatuloy sa pagsasanay kundi pinanood ang figure ni Wang Lin habang nawawala ito papasok sa ika-7 palasyo. Ngayon, ang ekspresyon niya ay labis na seryoso. Kung makakadaan si Wang Lin sa ika-7 palasyo, ibig sabihin ay nasa parehong antas siya niya. Ang pagiging saksi niya sa ganitong klase ng cultivator na nagsusubok sa Empyrean trial ng 2 beses, paano niya hindi ito bibigyan ng pansin? Nang pumasok si Wang Lin sa ika-7 palasyo, ang mga cultivator sa paligid ay tahimik at nakatingin pataas. 1 hininga, 2 hininga, 3 hininga, 4 na hininga, 5 hininga, pagkatapos ng 5 hininga, marami sa mga Empyrean Exalts ang napatalon sa hindi paniniwala. Ang ika-7 palasyo sa langit ay kumislap ng maliwanag pagkatapos ng 5 hininga. Ang liwanag na ito ay kumonekta sa liwanag mula sa ika-6 at ika-5 palasyo. Para itong araw na ganap na nagpapaliwanag sa Empyrean trial. Ang puting buhok ng figure na lumabas mula sa ika-7 palasyo ay tila naging ginto. Ang aura na ipinapalabas ng figure ay nagdulot sa ilang mga Empyrean Exalts sa ibaba upang huminto ng paghinga. Siya ay dumaan sa ika-7 palasyo. 5 lamang ang hininga, mas mabilis pa kaysa sa ika-6 na palasyo. Anong klaseng lakas ng laban ang mayroon siya para makadaan sa ika-7 palasyo? Ang pangalan niya ay magpapalakas ng buong Celestial Clan sa maikling panahon. 5 lamang na hininga upang makadaan sa ika-7 palasyo, wala pa akong narinig na ganitong bilis. Ang mga puso ng daan-daang cultivator sa ibaba ay nanginginig at wala ng anumang pagkamuhi. Sa halip, nandoon na ang respeto sa kanilang mga mata. Ang ilan sa mga nahinto sa ika-4 o ika-5 palasyo ay tinitingnan si Wang Lin ng may mga komplikadong mata. Ang agwat sa pagitan ng malalakas at mahihinang Empyrean Exalts ay napakalawak. Ang mga makakadaan sa ika-7 palasyo ay karapat-dapat igalang kahit ng ibang Empyrean Exalts. Halimbawa, si Empyrean Exalt Zulin. Bagamat mayabang siya, tuwing sinusubukan niyang dumaan sa Empyrean trial, lahat ay nanunood. Ang ika-7 palasyo. Tahimik na nag-isip si Empyrean Exalt Zulin. Hindi niya inisip na may ganitong lakas si Wang Lin. Susubukan niya ba ang ika-8 palasyo? Mahirap ang ika-8 palasyo. Sa langit, si Wang Lin ay nakatayo sa loob ng gintong liwanag mula sa ika-7 palasyo at kalmado. Sa palasyong ito, ginamit niya ang Thunder at 5-element True Bodies. Sa tulong ng 2 True Bodies lamang, nakayanan niyang dumaan sa ika-7 palasyo ng may malaking kalamangan. Habang tumataas ako, lalong nagiging mahirap. Wondering kung anong magiging hitsura ng ika-8 palasyo. Tumingin si Wang Lin patungo sa ika-8 palasyo at lumipad patungo dito. Determinado siyang dumaan sa trial at hindi alintana ang mga ginagawa ng iba. Hindi niya alam kung anong bagyong kanyang pinapalakas sa ibaba. Ang ika-8 palasyo. Susubukan niyang dumaan sa ika-8 palasyo. Ang yabang ng tao na ito. Nabigo si Empyrean Exalt Zulin sa ika-8 palasyo. Ang taong ito, hindi ko kayang hulaan ng tama. Sa Celestial Clan, hindi hihigit sa 150 na tao ang makakadaan sa ika-8 palasyo, at ito ay dahil sa pag-ipon ng oras. Napakahirap ng palasyong ito, at kapag may dumaan dito, malalaman agad ng lahat ng Grand Empirans. Sa oras na ito, halos lahat ng cultivator na naruroon ay tumayo. Ang pagdaan sa ika-5, ika-6, at ika-7 palasyo ay sapat na upang magdulot ng ingay. Si Empyrean Exalt Zulin ay tumayo at hindi na umupo habang tinitingnan ang ika-8 palasyo. Sinubukan niyang dumaan sa ika-8 palasyo ng maraming beses ngunit nabigo siya sa bawat pagkakataon. Ngayon na may iba nang sumusubok sa ika-8 palasyo, lumipad siya sa hangin upang manood. Ang ika-8 palasyo, kaya ba niyang dumaan dito? Inisip ng mga tao na mabagal ang paglipas ng oras, ngunit matapos lamang ang 3 hininga, isang gintong liwanag ang sumabog mula sa ika-8 palasyo. Ang biglaang pagsabog ng liwanag ay nagtakda sa lahat ng tao.
Ang gintong liwanag mula sa ikawalong palasyo ay hindi kumikislap sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, ang gintong liwanag mula sa ikawalong palasyo ay nagsanib sa liwanag mula sa ibaba at binigyan ng liwanag ang lahat sa loob ng walang katapusang gintong liwanag. Dumaan siya sa ikawalong palasyo, ang mukha ni Empyrean Exalt Zulin ay namutla at ang kanyang mga mata ay puno ng gulat. Sinubukan niyang dumaan sa ikawalong palasyo ng maraming beses ngunit lagi siyang nabigo. Ngunit ngayon, nakita niyang personal na dumaan ng isang tao dito ng kalmado at sa loob lamang ng 3 hininga. Ang daan-daang Empyrean Exalts na napapalibutan ng gintong liwanag ay nakalimutan ng mag-isip at tahimik na pinanood si Wang Lin sa langit. Isang malakas na tinig mula kay Empyrean Exalt Zulin ang nagpagising sa daan-daang Empyrean Exalts. Inyong kadakilaan, ano ang inyong pangalan? Ang ilan ay kilala ang pangalan ni Wang Lin, ngunit karamihan sa kanila ay kilala lamang siya bilang white-haired Empyrean Exalt. Tumingin si Wang Lin pababa sa ilalim sa liwanag ng ikawalong palasyo at kalmado niyang sinabi, Wang Lin. Matapos niyang sabihin ito, bigla niyang itinapat ang kanyang tingin sa ikasyam na palasyo na medyo malabo dahil sa mga ulap. Ang pagdaan sa ikasyam na palasyo ay nangangahulugang tuktok ng Empyrean Exalts. Ang pagdaan sa ikasyam na palasyo ay nangangahulugang maaari siyang maging kilala sa buong Celestial Clan. Ang pagdaan sa ikasyam na palasyo ay nangangahulugang malapit na siyang maging isang Ascendant Empyrean. Ang panahon ni Wang Lin sa Immortal Astral Continent ay hindi maikli. Inabot siya ng daan-daang taon upang marating ang puntong ito. Hindi na siya nasasabik at kalmado siyang tulad ng isang matandang balon. Sa ilalim ng mga mata ng lahat ng Empyrean Exalt sa ibaba, lumipad si Wang Lin patungo sa ikasyam na palasyo na hindi pa kumikislap sa loob ng libu-libong taon. Kabanata 1953 Isang makulay na gawa. 3. Timog na Kontinente, Daoyi Sekta. Ang sekta na ito ay ang pinakamataas na sekta sa Timog na Kontinente. Ito rin ay sikat sa buong Celestial Clan. Kilala ito dahil isang Grand Empyrean na nagngangalang Daoyi ay mula sa sekta na ito. Sa likod ng bundok, may isang talon kung saan maririnig ang tunog ng tubig na bumabagsak. May isang lawas sa tabi ng talon, at isang batang lalaki na nakasuot ng Daoist robe ay tahimik na nakaupo doon. Hawak niya ang isang sanga ng willow at ibinabagsak ito sa lawa na parang nanghuhuli ng isda. Sa sandaling dumaan si Wang Lin sa ikawalong palasyo, binuksan ng batang lalaki sa Daoist robe ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa asul na langit at puting ulap. Siya ay kalmado. Dumaan sa ikawalong palasyo. Ngumiti ang batang lalaki sa Daoist robe. Inilipat niya ang sanga ng willow sa kanyang kamay at isang alon ang bumangon sa lawa. Lumitaw ang eksena ng Empyrean Trial. Karamihan ng hilagang kontinente ay natatakpan ng yelo at nyebe sa buong taon. Ang hangin na nagiging sanhi ng pagsayaw ng nyebe ay umaatungal na parang mga iyak ng mga kaluluwa. Dahil dito, nanginginig ang mga puso ng karamihan sa mga cultivator na unang dumating sa timog na kontinente. May isang hanay ng mga bundok sa pinakahilagang bahagi ng hilagang kontinente. Ang bundok ay isang malaking glacier na hindi natutunaw sa loob ng libu-libong taon. Ito ay hindi regular at mukhang mga espada na tumusok sa langit. Ang yelo ay kumikislap sa ilalim ng araw at naglalabas ng malamig na intensyon. Ang lugar na ito ay yung kuweba ng Grand Empyrean Hufeng ng hilagang kontinente. Sa ilalim ng isang glacier, nakaupo ang isang matangkad at kalbong kalalakihang may katandaan. Ang araw ay tumama sa glacier, at may ilusyon sa pagrefleksyon. Ipinapakita nito ang mga eksena sa loob ng Empyrean Trial. Ang matangkad na kalbong cultivator ay kalmado at tinitingnan ng figure na mabilis na patungo sa ikasyam na palasyo. Unti-unti, kumikislap ang kanyang mga mata. Kapag ang isang cultivator ay dumaan sa ikawalong palasyo, malalaman ng mga Grand Empyreans. Sa oras na ito, malayo, sa Mount Emperor sa Central Continent, isang magandang babae ang nakatayo sa gitna ng mga nalalaglag na dahon ng taglagas. Isa sa mga dahon ay hindi gumagalaw at ipinapakita ang mga eksena ng Empyrean Trial. Sa tabi ng magandang babae ay isang matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay mukhang tamad na parang wala siyang lakas. Kahit na tumingin siya, wala siyang espiritu. Parang hindi siya interesado sa nangyayari sa loob ng Empyrean Trial. Tumingin ang magandang babae sa dahon ng taglagas at malumanay na nagsabi, Guro, kung siya ay dumaan sa ikasyam na palasyo, kukunin mo ba siya? Binuksan ng matandang lalaki ang kanyang mga mata at nilingan ang dahon ng taglagas. Kung kukuha ang guro ng lahat ng dumaan sa ikasyam na palasyo, hindi ba't magiging magulo ang Mount Emperor? Ang ikasyam na palasyo ay sapat na upang makuha ang atensyon ni Daoyi at Wufeng dahil naging Grand Empyrean sila ng mas huli at sabik na palawakin ang kanilang kapangyarihan. Bukod sa pagpapalago ng ika-6 na Grand Empyrean, kailangan din nilang maghanap ng isang tao upang magbantay sa kanilang reincarnation. Pero para sa guro, ang pagdaan sa ikasyam na palasyo ay katulad ng mga langgam sa lupa. Ano kung ang isang langgam ay medyo mas malaki kaysa sa iba?
Kailangan lang niyang makatawid sa ika-15 palasyo tulad ni Ming Dao bago siya isaalang-alang ng guro, dahan-daw ang sinabi ng matandang lalaki. Tahimik na nagmuni-muni ang magandang babae at kinagat ang kanyang ibabang labi. Tiningnan niya ang dahon ng taglagas at hindi nagsalita. Sa Central Continent din, sa Imperial City, may isang marangyang palasyo. Wala ni isang tao sa loob ng palasyo, ngunit may isang kurtina ng tubig na malinaw na ipinapakita ang eksena ni Wang Lin sa loob ng Empyrean Trial. Silangang kontinente, ang pinakamataas na sekta sa Siyam na sekta at 13 paksayon. Ang Purple Yang sekta. Sa ipinagbabawal na lugar ng Purple Yang sekta, sa isang silid na bato, isang kalalakihang may katandaan ng matamang tinitingnan ng isang malaking salamin na nagpapakita ng eksena sa loob ng Empyrean Trial. Ngunit ang gintong liwanag ay punong-puno ng salamin at ang figure ay malabo. Sa tabi ng kalalakihang may katandaan ay dalawang batang babae, isa na nakasuot ng pula at isa na nakasuot ng lila. Pareho silang mga batang 7 o 8 taong gulang. Pareho silang mukhang mga maliit na jade dolls at kumikislap ang kanilang mga mata. Pareho silang kaakit-akit. Sa sandaling ito, ang batang babae na nakasuot ng pula ay nakatukod ang baba sa kanyang kamay habang nilalaro ang kanyang buhok at tinitingnan ang salamin. Ngunit sa totoo lang, iniisip niya ang paglalaro. Tiningnan niya ang batang babae na nakasuot ng lila at nagwink sila sa isa't isa. May isang cultivator sa tabi ng batang babae na nakasuot ng lila. Ang cultivator na ito ay may mukha ng hinagpis at nakaluhod habang may chain sa kanyang leeg. Mukhang malapit ng pamatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ito ay bunga ng mga taon ng depresyon, at siya ay nasa isang masamang kalagayan. Little Wolf, anong klaseng ekspresyon yan? Little Wolf, maging mabait ka, huwag maging matigas ang ulo. Tiningnan ng batang babae na nakasuot ng lila ang cultivator na mukhang malungkot at inangat ang kanyang kamay upang tapikin ang kanyang ulo. Bawat tapik ay nagdulot sa cultivator na maging mas malungkot at lalong magpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. Dalawang maliit na ninuno, huwag lagi mag-isip ng paglalaro. Ay, tignan mo ang taong ito. Siniyasat ko siya, galing din siya sa silangang kontinente. Kung siya man ay makatawid sa ika-9 na palasyo, kailangan siyang kunin. Ang kalalakihang may katandaan ay puno ng hinagpis habang dahan-daw ang nagsasalita sa dalawang batang babae sa tabi niya. Ayusin mo na lang yan. Han, turuan mo na itong matigas ang ulo na si Little Wolf. Dapat natin siyang itapon sa Nine Pool tulad ng ginawa natin nung last time na matigas ang ulo siya. Pagkalipas ng ilang araw, naging tapat siya at nakahanap pa tayo ng isang masayang kampanilya para paglaruan. Ngumiti ang batang babae na nakasuot ng pula sa kalalakihang may katandaan ngunit lumapit sa cultivator na mukhang malungkot. Walang kilos siyang tinapik ang ulo ng cultivator kasama ang batang babae na nakasuot ng lila. Ang kalalakihang may katandaan ay pinanood ito ng may pagkalito at ngumiti ng mapait. Tumayo siya at nagbigay galang sa dalawang batang babae na naglalaro, ang ekspresyon niya ay seryoso. Grand Empyrean Gemini. Ang dalawang batang babae ay patuloy na tinatapak ang ulo ng cultivator na tinatawag na Little Wolf. Sa wakas, nagsimula ng pamatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Wawa, umiiyak ba siya? Nagpapanggap lang siya. Si Little Wolf ay matigas ang ulo, siguradong nagpapanggap lang siya. Ang kalalakihang may katandaan ay parang malulunod sa pagkalito at sumigaw sa dalawang batang babae, Grand Empyrean Gemini. Ang boses niya ay parang kulog at ang buong mundo ay nanginig. Ang dalawang batang babae ay tumingin sa kanya. Little Guya, matigas din ang ulo mo. Tanong ng batang babae na si Wawa na nakakunot ang noo. Hindi ito pinansin ng kalalakihang may katandaan at huminga siya ng malalim at nagsabi ng seryosong tono, Grand Empyrean Gemini, kailangan siyang kunin. Kung ganoon, kunin mo siya. Pwede kang pumunta, dalhin siya pabalik, at ipakita mo sa amin. Hinawakan ng batang babae na si Han ang cultivator na tinatawag na Little Wolf. Pagkatapos ay nawala sila sa silid na bato kasama ang batang babae. Ang kalalakihang may katandaan ay iniwan doon. Hinawakan niya ang kanyang buhok at ngumiti ng mapait. Habang ang gintong liwanag mula sa ika-8 palasyo ay kumikislap sa Empyrean Trial, lumipad si Wang Lin patungo sa ika-9 na palasyo sa ilalim ng mga mata ng lahat ng cultivator sa ibaba. Matapos ang isang sandali, pumasok siya ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling pumasok siya, huminga ng malalim ang mga cultivator at nakatingin sa ika-9 na palasyo. Ang ika-7 palasyo ay may 63 planeta, ngunit ang ika-8 palasyo ay may 81 planeta. Ang ika-9 na palasyo ay itinuturing na tuktok ng Empyrean Exalt at malamang ay may 79 na planeta. Pumasok si Wang Lin sa ika-9 na palasyo at tinitingnan ang sistema ng mga bituin sa harap niya. Sa sistema ng mga bituin, 79 na planeta ang biglang nagbago ng direksyon at lumipad patungo kay Wang Lin. 9 sa kanila ang naglabas ng maliwanag na gintong liwanag.
Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at hindi siya nag-atubili na gamitin hindi lamang ang kanyang 5 elemento na tunay na katawan at Thunder Essence na tunay na katawan, kundi pati na rin ang kanyang 3 Ethereal Essences. Kaya, sa tulong ng kanyang mga tunay na katawan at essences, umabot siya sa 92 spells. Ito ang limitasyon ni Wang Lin bago isuot ang Soul Armor. Isang suntok o daliri lang ang naglalaman ng 92 spells. Ginagawa siyang malapit ng maging isang Ascendant Empyrean. Itaas ang kanyang kanang kamay at kumislap ang mga mata niya ng maliwanag. Isang matalim na sakit ang naramdaman mula sa kanyang kanang braso habang naging Yin Blade ito at pinutol ang 79 na planeta sa pinakamadaling paraan. Ang pagputol na ito ay lumikha ng 72 anino ng blade, at nagsanib sila upang maging isa bago maghampas sa sistema ng mga bituin. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw at 72 sa 79 na planeta ang biglang sumabog. Bago sila tuluyang gumuho, 2 anino ang nagsanib sa katawan ni Wang Lin at pagkatapos ay lumabas ang kanyang 5 elemento na tunay na katawan at Thunder Essence na tunay na katawan. Lumipad sila patungo sa natitirang 7 gintong planeta. Ang 5 elemento na tunay na katawan ay kumisap at naging Water Essence na tunay na katawan, Fire Essence na tunay na katawan, at Earth Essence na tunay na katawan. Bawat isa sa kanila ay tumungo sa isang planeta. Hindi kalayuan, ang Thunder Essence na tunay na katawan ni Wang Lin ay naglabas ng malakas na utos na bombalot sa natitirang 4 na planeta. Ang mapaminsalang kidlat ay bumabas sa mga planetang iyon at sila ay gumuho. Bagaman mayroong agwat sa pagkawasak ng 79 na planeta, pinilit ni Wang Lin na bawasan ng malaki ang agwat na iyon. Mula sa malayo, mukhang sabay-sabay na sumabog ang 79 na planeta. Sa sandaling sumabog sila, kumalat ang isang gintong liwanag na parang gintong alon. Sa harap ng mga mata ng marami, ang ika-9 na palasyo na hindi kumikislap sa loob ng maraming taon ay sumabog ng gintong liwanag na nagdulot ng pagkagulat at hindi paniniwala sa mga cultivator sa ibaba. Dumaan siya sa ika-9 na palasyo. Pagkatapos ng araw na ito, ang pangalan ni Wang Lin ay tiyak na magugulantang sa 5 pangunahing kontinente. Ang ika-9 na palasyo, ang ika-9 na palasyo. Ang pagdaan sa ika-9 na palasyo ay nangangahulugang tuktok ng Empyrean Exalt at isang hakbang na lang patungo sa Ascendant Empyrean. Posible bang ngayon ko na makita ang pagsilang ng ika-49 na Ascendant Empyrean? Takot ako na ang lahat ng Grand Empyreans ay pinapanood ang lugar na ito. Ang mga cultivator sa ibaba ay lahat huminga ng malalim. Si Empyrean Exalt Zulin ay dahan-daang tumingin pababa. Kapwa cultivator Wang Lin, congratulations sa pagdaan sa ika-9 na palasyo. Hindi tiyak kung sino ang nagsimula nito, ngunit ang lahat ng cultivator sa ibaba ay nag-apply ng kanilang mga kamay sa langit. Kabanata 1954 Isang kamanghamanghang tagumpay. 4. Alam ko na ang batang ito ay hindi pangkaraniwan. Sa hindi hihigit sa 100 taon, nakatawid pa siya sa Siyam na palasyo. Karapat-dapat siyang ma-recruit. Kalimutan na, bagamat tumanggi siya noon, ngayon ay pupunta ako gamit ang isa sa aking mga avatar at makikita niya kung gaano ko siya pinahahalagahan. Habang nakaupo sa ilalim ng talon, ang ngiti sa mukha ni Dao Yi ay naging mas malapad pa. Sa glacier ng Northern Continent, tinitingnan ni Grand Empyrean Wufeng ang glacier at pumikit. Ang batang ito ay nakapasa sa pagsubok sa Mountain Sea at nakatawid sa Siyam na palasyo. Ang kanyang lakas sa labanan ay katulad ng isang Ascendant Empyrean, nakita siya ni Dao Yi, ngunit si Dao Yi ay mayabang at may mataas na tingin sa sarili. Bagamat hindi siya pupunta gamit ang kanyang Divine Sense, magpapadala siya ng avatar. Ngayon, ako na mismo ang pupunta gamit ang aking tunay na katawan. Dapat ay makita ng batang ito kung sino ang may higit na pagpapahalaga sa kanya. Sa Mount Emperor, ang magandang babae ay nagpakita ng masayang ngiti. Para bang mas masaya pa siya kaysa kay Wang Lin nang siya ay makatawid sa Siyam na palasyo. Ngunit ang matandang lalaki sa tabi niya ay tumingin sa Autumn Leaf at hindi pa rin nagpakita ng interes. Ang matandang lalaki ay umiling at nagsabi, Siyam na palasyo lamang, peak ng Empyrean Exalt. Pagkatapos ng pagdaan sa ika-10 palasyo, magiging Ascendant Empyrean na siya, ngunit ang ika-10 palasyo ay nasa pinakaibaba lamang ng Ascendant Empyrean. Malayo siya kay Ascendant Empyrean Ming Dao. Ang magandang babae ay lumingon at nagsabi, Guro. Tumigil ang matandang lalaki at bitter na nagsabi, kung makatawid siya sa ika-10 palasyo, magtatanong ako kung nais niyang sumama sa akin. Ang unang Siyam na palasyo sa Empyrean Trial ay para sa mga Empyrean Exalts. Ang ika-10 palasyo ay ang hangganan sa pagitan ng Empyrean Exalt at Ascendant Empyrean. Mula ika-11 palasyo at pataas, bukod sa antas ng pagsasanay at lakas sa labanan, kailangan ng pag-unawa at enlightenment sa Dao. Sa Empyrean Trial, ang salitang trial ay ang susi para sa huling Siyam na palasyo. Bawat palasyo ay magbibigay sa iyo ng swerte, at itong si Wang Lin, tumingin ang matandang lalaki sa kanyang disipulo at tumigil sa pagsasalita. Si Empyrean Exalt Haizi ay puno ng kasiyahan. Huminga siya ng malalim at pumikit habang ang kanyang Divine Sense ay tumago sa kalangitan.
Sa Imperial City ng Central Continent, isang walang laman na marangyang palasyo. Nang lumitaw ang eksena ng pagdaan ni Wang Lin sa siyam na palasyo, isang malamig na tawa ang umalingaw sa palasyo. Siya ba ang taong hindi makalimutan ni Dao Fei? Inisip ko na hindi siya ganoon kahalaga. Sa Eastern Continent, sa Purple Yang Sect, ang kalagitnaang lalaki ay nakatingin sa salamin sa harap niya ng mag-isa. Hindi niya pinansin ang malungkot na mga sigaw mula sa labas at kumikislap ang kanyang mga mata. Kailangan ko siyang i-recruit. Noong muling nanganak ang Grand Empyrean, nagkahiwalay sila. Pagkalipas ng maraming taon, dahil sa kakulangan ng prestihiyo, maraming Empyrean Exalts at Ascendant Empyreans ang umalis. Ngayon, ang Grand Empyrean ay muling nagnanais mag-reincarnate. Kung ang taong ito ay maaari i-recruit, siya ay magiging isang malakas na tagapagtanggol. Kasabay nito, sa Empyrean Trial, matapos magdaan ni Wang Lin sa siyam na palasyo, ang lahat ng mga cultivators sa ibaba ay yumuko sa kanya. Halos 100 Empyrean Exalts ang mabilis na umalis at bumalik sa kanilang mga katawan. Agad nilang ginamit ang kanilang mga koneksyon at ipinaalam sa mga Empyrean Exalts na kanilang kilala ang nangyari. Sa huli, marami pang Empyrean Exalts ang dumating sa Empyrean Trial mula sa buong Celestial Clan. Lumabas si Wang Lin habang ang siyam na palasyo ay kumikislap. Umupo siya sa hangin at hindi nagpapatuloy sa ikasampung palasyo, ngunit hindi rin siya sumuko. Ang buong Empyrean Trial ay napuno ng gintong liwanag. Lahat ng mga Empyrean Exalts na nakarinig ng balita ay dumating sa transfer array at agad nakita ang gintong liwanag. Itinaas nila ang kanilang mga mata at nakita ang siyam na palasyo na naglalabas ng walang katapusang gintong liwanag at ang itsura ng isang tao sa loob ng liwanag. Lahat ng kanilang mga mukha ay seryoso, may halong pananabik. Sa puntong ito, walang Empyrean Exalts ang may layunin na magpatawa o magtangi, at ang anumang mga iniisip na paghamak ay agad na napigilan. Iginagalang nila ang malakas, at sinuman na makakadaan sa siyam na palasyo ay nasa tuktok ng Empyrean Exalts. Habang dumadaan ang oras at mas marami pang Empyrean Exalts ang dumating dito. Mga sinag ng liwanag ang dumating sa transfer array at mukhang walang katapusan ito. Hindi nagtagal, halos 700 Empyrean Exalts na ang naruroon, halos 70% ng lahat ng Empyrean Exalts sa Celestial Clan. May ilan pang Empyrean Exalts ang dumating dito matapos matanggap ang balita. Nagbigay ng malaking gulo ang bagay na ito. Mas marami pang tao ang dumarating sa Empyrean Trial. Kapag nakatawid siya sa ikasampung palasyo, magiging Ascendant Empyrean na siya. Ngunit ang ikasampung palasyo ay mas mahirap pa kaysa sa pinagsamang siyam na palasyo. Kung hindi sana abot ng 10,000 taon bago lumabas ang ika-49 na Ascendant Empyrean. Sa tingin ko ay magkakaroon ng mga kahirapan. Bagamat kaunti lang ang nakatawid sa siyam na palasyo, mayroon pa rin. Alin sa kanila ang hindi kilala, o hindi kaya nagdulot ng ingay? Maraming tao ang may mataas na inaasahan, ngunit nabigo rin sa ikasampung palasyo, malamang ganito rin ang mangyari ngayon. Mahigit sa 700 Empyrean Exalts ang nakakalat sa buong Empyrean Trial. Nagsasalita sila sa isa't isa, may mga nagtanong tungkol kay Wang Lin at kung anong nangyari noon. Sa loob ng mga 700 Empyrean Exalts, may isang grupo na kalmado at kakaiba kumpara sa iba. Kahit na nakatayo lang sila, ang ibang mga Empyrean Exalts ay labis na magalang sa kanila. Bilang ilan lamang sila, hindi hihigit sa ilang dosenang tao. Lahat sila ay mga nakatawid sa siyam na palasyo ngunit napigilan sa ikasampung palasyo. Lahat sila ay dumating upang makita kung kaya bang magtagumpay ni Wang Lin sa hakbang na pinapangarap nilang lahat. Brother Zhao, sa tingin mo kaya ng taong ito na dumaan sa ikasampung palasyo? Mahihirapan. Pareho tayong nagtangkang dumaan sa ikasampung palasyo. Kung mayroon siyang tiwala na subukan ito, hindi sana siya nag-aaral dito. Lumipas ang isa pang kalahating insenso, at ngayon halos 800 na Empyrean Exalts ang naruroon. Mahigit sa kalahati ng mga Empyrean Exalts ay iniwan ang lahat ng kanilang ginagawa at nagmadali patungo dito gamit ang kanilang divine senses upang masaksihan ang mahalagang pangyayaring ito. Sa gitna ng mga tao, may isang napakagandang babae. Siya ay si Empyrean Exalt Haizi. Ayaw niyang manood sa pamamagitan ng Autumn Leaf sa Mount Emperor, kaya dumating siya rito ng personal. Tumingin siya sa gintong liwanag sa kalangitan at ngumiti. Ang kasamang ito, pagkatapos umalis sa Mountain Sea, nawala ng higit sa 10 taon. Hindi ko inasahan na magiging ganito siya kahanga-hanga pagkatapos magbalik. Habang halos 800 Empyrean Exalts ay naghihintay para subukan ni Wang Lin ang ikasampung palasyo, ang transfer array ay kumikislap ng patuloy. Isang kalagitnaang lalaki sa puti ang lumabas. Mukha siyang malamig at hindi man lang tiningnan ng mga tao. Tumalon siya sa hangin at tumingin kay Wang Lin. Ascendant Empyrean Snow Rain. Pati Ascendant Empyreans ay narito. Hindi lang si Ascendant Snow Rain, tingnan mo, si Ascendant Empyrean Dao Will. Ang paglitaw ng mga Ascendant Empyreans ay nakakuha ng pansin ng lahat ng Empyrean Exalts doon. Isang matandang lalaki ito.
Nakakunot ang kanyang noo habang lumilipad siya sa hangin. Tinitingnan niya ang kalagitnaang lalaki at tumanggaw sila sa isa't isa. Pagkatapos ay tumingin sila kay Wang Lin sa kalangitan. Ascendant Empyrean Meng Shuang. Iyon ay si Ascendant Empyrean Tiny Child. Mukha siyang bata buong taon, kaya tiyak siya iyon. Ang mga sabi-sabi ay nagsasabing dumaan siya sa ika-12 palasyo. Ang mga mensahe ng Divine Sense ay tahimik na ipinasa sa mga 800 Empyrean Exalts na naruroon. 4 na Ascendant Empyreans ang lumitaw mula sa sinaunang transfer array. Hindi sila nag-usap sa isa't isa, agad nilang tinitingnan ang kalangitan. Sa eksaktong sandaling iyon, biglang naging tahimik ang paligid dahil si Wang Lin, na nakaupo sa gintong liwanag ng siyam na palasyo, ay biglang tumayo. Ang kanyang kilos ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Tiningnan ni Wang Lin ang malaking bilang ng tao at kumunat ang kanyang noo, ngunit mabilis siyang lumuwag. Ang layunin niya ay maging kilala, kaya mas marami ang tao, mas maganda ang epekto. Mayroong 4 na tao na nakakuha ng atensyon ni Wang Lin sa ibaba, ang 4 na Ascendant Empyreans. Nang tiningnan siya, tiningnan din siya nila. Tahimik at walang emosyon ang kanilang mga mukha. Inalis ni Wang Lin ang kanyang tingin at tiningnan ang ika-10 palasyo. Tumapak siya at mabilis na lumipad patungo sa ika-10 palasyo at nawala. Susubukan niya ang ika-10 palasyo. Ang ika-10 palasyo ay maaaring ilarawan bilang pintuan ng dragon. Pagkatapos niyang makatawid, magiging ika-49 na Ascendant Empyrean siya sa Celestial Clan. Lahat ng mga cultivator sa ibaba ay matamang nagmamasid at natatakot na may mamis. Sa puntong ito, sa Immortal Astral Continent, tinitingnan ni Dao Yi, Wulfang, at ang makapangyarihang nilalang sa Imperial City ang kanilang mga display ng Empyrean Trial habang si Wang Lin ay patungo sa ika-10 palasyo. Sa Purple Yang Sect, ang kalagitnaang lalaki ay huminga ng malalim at hindi na kumurap pa. Kaya ba niyang magtagumpay? Ito ang naiisip ng halos lahat ng tao. Lumipas ang oras. 8 nang hininga mula nang pumasok si Wang Lin sa ika-10 palasyo. Ika-9 na hininga, ika-10 na hininga. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa malabong ika-10 palasyo. Matagal nang hindi naglabas ng gintong liwanag ang palasyong ito, mga 10,000 taon na. Ngunit, tuwing naglalabas ito ng gintong liwanag sa nakaraan, ibig sabihin ay may bagong Ascendant Empyrean na dumating sa Celestial Clan. Tanging 48 lang ang Ascendant Empyreans sa Celestial Clan. Kapag may isa pang lumitaw, magiging isang masayang kaganapan para sa buong Celestial Clan. Pati ang Ancient Clan ay malalaman ang kanilang pangalan. Ang ganitong klaseng cultivator ay kayang magdulot ng ingay sa buong Immortal Astral Continent. Ika-11 hininga, ika-12 hininga, ika-13 hininga. Hanggang ika-20 hininga. Siguradong nabigo na. Ang ilang mga Empyrean Exalts sa ibaba ay agad na nagbunyi. Ngunit sa eksaktong sandaling ito, isang sigaw ng pagkabigla ang umalangaw sa tahimik na Empyrean Trial, hanggang sa maging isang dambuhalang alon. Gintong liwanag. Iyon ay gintong liwanag. Ang gintong liwanag ng ika-10 palasyo. Matapos ang mga 10,000 taon, ngayon ay muling naglabas ng gintong liwanag ang ika-10 palasyo. Nakatawid siya. Matapos ang 20 hininga, ang malabong ika-10 palasyo na tinatakpan ng mga ulap ay naglabas ng nakakagulat na gintong liwanag sa harap ng mga mata ng lahat. Ang mga ekspresyon ng 4 na Ascendant Empyreans ay agad naging seryoso. Kabanata 1955 Isang kakaibang tagumpay. 5. Sa malabong kalangitan ng Empyrean Trial, ang ika-10 palasyo na hindi kumikinang ng mga 10,000 taon ay sumabog sa maliwanag na gintong liwanag. Ang gintong liwanag ay kumalat at pumuno sa mga mata ng lahat ng mga cultivator sa ibaba. Habang kumakalat ang gintong liwanag, isang higanting anyo ang tila lumitaw. Ang anyong ito ay hindi si Wang Lin, kundi isang anino na puno ng walang katapusang awtoridad. Ang aninong ito ay napakalaki, parang isang higanti na nakatayo sa buong mundo. Lumitaw ito mula sa gintong liwanag ng ika-10 palasyo at mabilis na naging mas solid. Sa isang kisap mata, naging malinaw ang anyo ng anino. Siya ay napakagwapo, at bukod sa isang sinaunang aura, naglalabas siya ng isang puwersa na nag-uudyok sa lahat ng Celestial na magsamba sa kanya. Suot niya ang isang gintong damit at may koro ng imperial sa kanyang ulo. Para bang siya ay nakatanaw mula sa taas, minamasdan ng buong mundo. Sa sandaling lumitaw ang anyo, ang mga puso ng 800 Empyrean Exalts at 4 na Ascendant Empyreans ay agad na kumabog. Ito ang anino na iniwan ng Celestial Ancestor dito sa Empyrean Trial. Ayon sa sabi-sabi, ang aninong ito ay nahati mula sa Celestial Ancestor. Kahit na mamatay ang Celestial Ancestor, mananatili ito pagkatapos ng pagsanib sa Empyrean Trial. Ang ika-10 palasyo ay ang hangganan sa pagitan ng Empyrean Exalts at Ascendant Empyreans. Ayon sa sabi-sabi, ang bawat Ascendant Empyrean ay personal na pinamagatang ng Celestial Ancestor. Hindi ko inasahan na totoo pala ito. Nakapasok siya sa ika-10 palasyo at lumitaw ang anino ng Celestial Ancestor.
Nang pumasa si Wang Lin sa gate ng dragon, hindi na siya katulad ng aming mga Empyrean Exalts. Nakita ko mismo kung paano naging Ascendant Empyrean ang isang tao at personal na pinamagatan ng Celestial Ancestor. Hindi nasayang ang biyahe ko dito sa Empyrean Trial. Nang lumitaw ang higanteng gintong anyo, naging merespeto ang lahat ng cultivator sa ibaba at lahat sila ay yumuko. Walang pumilit sa kanila na magyuko, ngunit ginawa ito ng lahat bilang tanda ng respeto. Mga inapo ng Celestial Ancestor, binabati ang Ancestor. Ang tinig ng lahat ng mga cultivator ay umalingaw sa Empyrean Trial. Habang ang lahat ng mga cultivator sa ibaba ay yumuyuko, isang anyo ang lumipad mula sa kumikinang na gintong ika-10 palasyo. Ang anyong ito ay si Wang Lin. Ang eksenang ito ay tila naging walang hanggan sa mga mata ng lahat ng mga cultivator sa ibaba. Sa langit, mayroong isang malaki at isang maliit na gintong anyo na hindi hihigit sa 1,000 talampakan ang layo mula sa isa't isa at nagmamasid sa isa't isa. Medyo mapatla ang mukha ni Wang Lin. Nang lumitaw siya, agad niyang nakita ang higanteng gintong anyo sa harap niya. Nang makita ito, ang puso niya ay kumabog. Ito ang Celestial Ancestor na nakita na niya 2 beses dati. Ang kanyang mga mata na kulay ginto ay puno ng walang katapusang awtoridad, at ang kanyang titig ay tumuon kay Wang Lin. Ang titig na ito ay puno ng isang hindi maipaliwanag na lakas at parang nais nitong ganap na tingnan ng bawat lihim ni Wang Lin. Ang puso ni Wang Lin ay kumabog. Pakiramdam niya ay hubad siya sa ilalim ng titig na ito. Pakiramdam din niya na ang lahat ng kanyang mga lihim ay nahayag sa titig na ito. Hindi ito inaasahan ni Wang Lin. Pati na rin ang guro niyang si Zuan Luo ay hindi inasahan na makararating si Wang Lin sa puntong ito sa Celestial Clan. Dahil dito, walang paghahanda si Wang Lin, kaya't ang lahat ng kanyang mga lihim ay malalantad. Isang higanting kamay ang lumitaw sa isipan ni Wang Lin at mabilis na binuklat ang kanyang mga alaala. Walang paraan para itago ang anuman. Nagsimula itong maghanap sa kanyang mga alaala mula nang siya'y ipinanganak. Ang buong Celestial Clan ay may 48 Ascendant Empirines lamang. Para sa Celestial Clan, ang mga Ascendant Empirines ay napakahalaga, pangalawa lamang sa mga Grand Empirines. Pati na ang Celestial Ancestor ay magbibigay pansin sa mga cultivator na ito. Noong nakaraan, iniisip na niya na may mga miyembro mula sa Ancient Clan o mga banyagang cultivator na magbabago ng kanilang aura para makapunta rito at makuha ang pamagat na Ascendant Empyrean. Paano nga ba papayagan ng Celestial Ancestor ito? Ang pagiging Empyrean Exalt ay ayos lang, ngunit ang mga Ascendant Empyreans ay kailangang mga cultivators mula sa Immortal Astral Continent. Dapat silang ipinanganak at lumaki sa Immortal Astral nang walang anumang problema. Ito rin ang dahilan kung bakit sinasabi na kailangan mong makatawid sa ika-10 palasyo sa Empyrean Trial upang maging isang Ascendant Empyrean. Ang bawat Empyrean Exalt na naging Ascendant Empyrean ay dumaan sa prosesong ito. Lahat ng 48 Ascendant Empyreans na kasalukuyan ay dumaan sa prosesong ito. Ito ay isang pagsusuri, at kung ang anino ay maghuhusga kay Wang Lin bilang isang banyaga o isang sinaunang cultivator, agad na kumakalat ang balita sa buong Celestial Clan. Huwag nang pag-usapan pa si Wang Lin, kahit ang isang Grand Empyrean ay hindi makakatakas. Hindi aatake ang anino ng Celestial Ancestor, ngunit kapag natuklasan ang kanyang mga lihim, ang mga Ascendant Empyreans o maging ang mga Grand Empyreans ay aatake. Sa ilalim ng titig ng anino ng Celestial Ancestor, ang mga alaala ni Wang Lin mula sa kanyang pagkabata ay sinusuri. Ang heaven-defying bead na sumanib sa kanyang kaluluwa ay muling lumitaw at dahan-daang umiikot. Naglabas ito ng malumanay na liwanag at pinalibutan si Wang Lin, at ang bead ay lumikha ng mga maling alaala para panuurin ang anino ng Celestial Ancestor. Walang nakakaalam kung ano ang nakita ng anino ng Celestial Ancestor, ngunit agad na naging malumanay ang titig kay Wang Lin. Matapos ang isang mahabang panahon, habang ang lahat ng mga cultivator sa ibaba ay nagmamasid, inihagis ng anino ng Celestial Ancestor ang kanyang kaliwang kamay. Isang scroll ang lumitaw mula sa wala at bumukas na parang isang banal na kautusan. Mayroong 48 pangalan sa scroll na iyon. Ang bawat pangalan ay kumikislap, at may kasamang presyon mula sa mga pangalan. Ascendant Empyrean List. Ito ang kilalang Ascendant Empyrean List. Ayon sa sabi-sabi, ang bawat Ascendant Empyrean ay personal na itinalaga ng Celestial Ancestor at ang kanilang pangalan ay isinulat sa listahan. Ang listahang ito ay lumalabas lamang kapag may isang taong matagumpay na nakatawid sa ika-10 palasyo. Ito ang Ascendant Empyrean List. Lahat ng nasa listahan ay tatanggap ng proteksyon mula sa Celestial Ancestor. Sila ang kaluwalhatian ng Celestial Clan. Maliban sa 4 na Ascendant Empyreans, ang lahat ng iba pa ay humanga at ang kanilang mga mata ay puno ng pananibik. Nais nilang makita ang kanilang mga pangalan sa listahan, ngunit kahit na sila ay mga Empyrean Exalts, hindi ito posible. Ang listahang ito ay para lamang sa mga Ascendant Empyreans. Itinaas ng anino ng Celestial Ancestor ang kanyang kaliwang kamay at tila lumitaw ang isang brush.
Gumalaw ang brush at sumulat ng isang linya ng mga celestial na karakter. Pang-49, Wang Lin. Matapos tapusin ang huling stroke, ang anino ng Celestial Ancestor ay naglaho sa isang gintong liwanag na nagbigay liwanag sa buong Empyrean Trial. Kahit na matapos ganap na maglaho ang anino ng Celestial Ancestor, ang lahat ay nanatiling tahimik. Pagkaraan ng isang sandali, lahat sila ay yumuko. Pagbati, Ascendant Empyrean. Kasama na rito si Empyrean Exalt Zulin at lahat ng nagduda na hindi makakapasa si Wang Lin sa ika-9 at ika-10 palasyo. Sa gitna ng karamihan, may isang napakagandang babae. Bigla siyang nakaramdam ng pakiramdam na napakalayo na nila ngayon. Isa ay nasa langit at isa ay nasa lupa, napakalayo, napakalayo. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagdulot sa kanya ng isang hindi maipaliwanag na kalungkutan. Tahimik na nag-isip si Wang Lin sa langit na nakapikit ang mata. Pagkaraan ng isang mahabang panahon, dahan-dahan niyang binuksan muli ang kanyang mga mata. Kakalasan lamang niya mula sa buhay at kamatayan sa sandaling iyon. Hindi niya inasahan na ang Empyrean Trial ay may ganitong kahulugan. Ang heaven-defying bead ay muling lumitaw ng mag-isa at iniligtas ako, may espiritu itong bagay na ito, ngunit ano ito, saan ba ito nagmula, kaya nitong linlangan ang anino ng Celestial Ancestor. Ang ika-10 palasyo ay may 99 na gintong planeta, kaya't hindi nakapagtataka na kakaunti lamang ang nakatawid dito. Pati ako, gumamit ako ng Heavenly Bull Soul Armor ng isang saglit upang makatawid. Habang nag-iisip si Wang Lin, 3 tao ang lumipad papunta sa langit at tumigil sa tabi niya. Sila ay ang 3 Ascendant Empyreans, Snow Rain, Dao Will, at Meng Dao. Si Ascendant Empyrean Tiny Child naman ay kalmado pa rin sa ibaba. Tinitingnan niya si Wang Lin ngunit hindi nagsasalita. Pagbati, Ginoong Wang. Haha, ngayon may isa na namang Ascendant Empyrean ang Celestial Clan. Huwag magtatagal at malalaman ng lahat ng Ascendant Empyrean sa Celestial Clan. Si Ginoong Wang ay sumikat agad. Kung may pagkakataon sa Northern Continent, kailangan nating magdebate ng Dao. Ginoong Wang, pagkatapos mong pumasok sa Ascendant Empyrean na antas, natatakot akong ikaw ay haharap sa pag-anyaya ng mga Grand Empyreans. Ako po si Rain Snow at ako ay nasa ilalim ng Grand Empyrean Wu Feng. Nais ko sanang itanong, nakapagdesisyon na ba kayo kung saan pupunta? Ang 3 ito ay ngumiti at nagbigay galang kay Wang Lin. Tumugon si Wang Lin ng ngiti at nagbigay galang din pabalik. Tungkol sa pagpili kung aling Grand Empyrean ang sasamahan, hindi ko pa naisip at hindi ko pa rin napagdesisyonan na umalis. Pagkatapos magsalita si Wang Lin, tumangala siya sa ika-11 palasyo na ganap na natatakpan ng mga ulap. Ang kanyang pagtitig pataas ay agad na nagdulot sa 3 ng seryosong ekspresyon. Gusto ba ni Ginoong Wang na subukan ang ika-11 palasyo? Oo. Tumanggo si Wang Lin at ngumiti. Magkakaibang ekspresyon ang ipinakita ng 3, at matapos tinitigan si Wang Lin, si Ascendant Empyrean Snow Rain ay nag-atubiling magsalita. Wala pang nakakatawid sa ika-11 palasyo mula sa aming 3. Kung nais ni Ginoong Wang na subukan, may ilang karanasan akong maaaring makatulong sa inyo. Ang hirap ng mga palasyo pagkatapos ng ika-10 ay higit na mas mataas kaysa sa unang 9 para sa mga Empyrean Exalts. At kapag nabigo ka, hindi ligtas ikaw ay masasaktan. Bagamat hindi malubha, kailangan mong mag-ingat. Bukod pa rito, sa ibabaw ng ika-10 palasyo, mahirap magtagumpay sa isang maikling panahon ng pagsasanay. Kaya't bihirang magtangkang pumasok ang mga Ascendant Empyreans dito. Maliban na lamang kung kami ay 80% sigurado, hindi kami basta-basta susubok. Sa pagkakaalam ko, sa 49 na Ascendant Empyreans, kasama na si Ginoong Wang, 27 ang huminto sa ika-11 palasyo. Maliban sa 27 na iyon, 13 ang huminto sa ika-13 palasyo. Si Ginoong Tiny Child sa ibaba ay pinaniniwalaang nakatawid sa ika-12 palasyo, ngunit sa katotohanan ay huminto siya sa ika-12 palasyo. Kabanata 1956 Isang makulay na tagumpay. 6. May 7 tao na tumigil sa ika-13 na palasyo. Maliban sa 47 na Ascendant Empyreans, may 2 pa na itinuturing na pinakamalakas na Ascendant Empyreans. Ang una ay si Ascendant Empyrean Kai Wei, na tumigil sa ika-14 na palasyo. Ang isa naman ay si Ascendant Empyrean Ming Dao, na tumigil sa ika-16 na palasyo. Simula sa ika-11 na palasyo pataas, ang bawat palasyo ay napakahirap. Hindi na ito kasing dali ng pagbasag ng mga planeta sa unang 10 palasyo, kundi, pakikipaglaban sa 72 na banyagang hayop na hinarap ng Celestial Ancestor. Sa 72 na banyagang hayop, may mga malakas at mahihina. Bagamat ang kanilang presensya sa Empyrean Trial ay isang ilusyon at sila'y labis na pinahina, sila pa rin ay mga hayop na nakipaglaban sa Celestial Ancestor. Kung magagapi mo ang 72 banyagang hayop at susundan mo ang landas na tinahak ng Celestial Ancestor, kapag nadaanan mo ang ika-11 na palasyo, magkakaroon ka ng lakas na hindi magiging magaan para sa kahit isang Grand Empyrean.
At mula ikalabing-isa na palasyo pataas, may mga dakilang yaman, ngunit hindi lahat ay makakamtan nito. May mga nakapasa na sa ikalabing-isa na palasyo ngunit wala namang nakuha. Tungkol sa mga detalye, hindi ko alam, pero alam ko na may nakakuha ng isang spell mula sa Celestial Ancestor sa ikalabing-isa na palasyo. Ngunit isang Ascendant Empyrean lamang ang nakapasa sa ikalabinsyam na palasyo at naging isang Grand Empyrean. Maliban sa kanya, walang nakapasa sa ikalabinsyam na palasyo. Pati ang mga kasalukuyang Grand Empyreans ay hindi kaya. Kahit sina Grand Empyrean Daoyi at Grand Empyrean 8 Extreme ay dati lamang mga Empyrean Exalts. Tanging sa pamamagitan ng swerte naging Grand Empyrean ang isa gamit ang Immemorial God Realm, at ang isa naman ay sa pamamagitan ng pamamana ng dugo ng Celestial Ancestor. Si Grand Empyrean Gemini at Grand Empyrean God ay sinasabing magkasabay na henerasyon, at sila ay mga alagad ng Celestial Ancestor. Tungkol sa kung totoo ito o hindi, hindi ko alam. Si Grand Empyrean Wufeng ay isang Ascendant Empyrean din, pero tumigil siya sa ikalabing-apat na palasyo at hindi makakumpara sa kasalukuyang Ascendant Empyrean Ming Dao. Pinili kong sumunod sa kanya dahil dito. Pagkatapos ng lahat, kami mga Ascendant Empyreans ay may sariling pride. Kahit na maging Grand Empyrean ng isang tao sa pamamagitan ng swerte, kung hindi kami willing, hindi kami susunod sa kanila. Mabanggit na sinabi ni Ascendant Empyrean Snow Rain kay Wang Lin. Sinong Grand Empyrean ang tanging nakarating sa ikalabinsyam na palasyo bilang isang Ascendant Empyrean? Tanong ni Wang Lin na seryosong nag-isip dahil hindi niya pa naririnig ang tungkol dito. Si Grand Empyrean Donglin ng Donglin Sect. Bago siya bumagsak, siya ang pinakamataas na Grand Empyrean sa aming Celestial Clan. Kahit si Grand Empyrean God ay natatakot sa kanya. Siya lang ang tanging nakasalig sa kanyang sariling lakas upang maging Grand Empyrean, pero malinaw na si Grand Empyrean Donglin ay isang tao na labis na nirespeto ni Snow Rain. Nang nabanggit ang pangalan ni Grand Empyrean Donglin, medyo nagbago ang ekspresyon ni Snow Rain. Tahimik na nagmuni si Wang Lin at naalala ang matandang tao na nag-iisa sa Donglin Sect, na umaasa sa isang panaginip na samahan siya. Ang apo ni Grand Empyrean Donglin. Huminga ng malalim si Wang Lin at yumuko kay Snow Rain at sa mga kasama nito. Maraming salamat. Mabilis siyang tumulak at dumaan sa mga ulap patungo sa ikalabing-isa na palasyo. Tumangala siya sa ikalabing-isa na palasyo at agad na sumulong ng walang pag-aalinlangan. Sa ilalim ng mga mata ng grupo ni Snow Rain, sa ilalim ng mga mata ng lahat ng cultivators sa ibaba, at habang ang mga mata ni Ascendant Empyrean Tiny Child ay kumikislap, si Wang Lin ay tumulak sa mga ulap patungo sa ikalabing-isa na palasyo. Ang ikalabing-isa na palasyo ay ang layunin at hinahangad ng lahat ng Empyrean Exalts dito. Kung makapasa man o hindi, ito ay isang simbolo ng lakas at kapangyarihan. Ang ikalabing-isa na palasyo ay iba sa mga nasa ibaba. Mas malaki ito, at ang presyon na dulot nito ay mas malakas. Ang buong palasyo ay itim at naglalabas ng malamig na aura. Kabilang ang 22 tao lang ang nakapasa sa ikalabing-isa na palasyo. Isang hakbang ay magpapakilala sa akin, ang pagpasa sa ikasampu na palasyo ay hindi sapat. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikislap at pumasok siya sa ikalabing-isa na palasyo ng walang pag-aalinlangan. Nang pumasok siya sa ikalabing-isa na palasyo, ang lahat ng Empyrean Exalt sa ibaba ay napamulagat at ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at kasiyahan. Hindi karaniwan ang ganitong reaksyon mula sa kanila. Pagkatapos ng lahat, isa sa kanila ay kayang magpasabog ng mundo sa labas. Ngunit sa sandaling ito, sila ay puno ng takot at kasiyahan dahil sa matinding aksyon ni Wang Lin. Akala ko titigil siya pagkatapos ng ikasampu na palasyo, pero magpapatuloy siya. Ilang palasyo ang madadaanan niya? Ilan ang kaya niyang daanan? Napaloka na siya, maliban kung si Wang Lin ay may sapat na tiwala o nalulula sa kaluwalhatian ng pagiging isang Ascendant Empyrean. Ang mabilis na pagdaan sa maraming palasyo ay labis na bihirang mangyari. Tumingin din ang grupo ni Snow Rain. Hindi nila inaasahan na makakapasa si Wang Lin. Akala nila may 70% na posibilidad na mabaigo si Wang Lin. Sa huli, sinubukan na rin nila ang ikalabing-isa na palasyo ngunit nabigo. Mahigit kalahati ng mga Ascendant Empyreans ay natigil dito. Hindi nila akalain na ang isang bagong Ascendant Empyrean ay may sapat na lakas. May momentum siya, pero ang ikalabing-isa na palasyo ay hindi ganoon kadali. Noong ako ang dumaan sa ikasampu na palasyo, sinubukan ko rin ang ikalabing-isa na palasyo ngunit nabigo. Hindi ko nakuha ang tagumpay hanggang sa ilang taon na ang lumipas. Sa higit 40 Ascendant Empyreans, tanging sina Ascendant Empyrean Kai Wei at Ascendant Empyrean Ming Dao ang nagpatuloy. Tumigil si Kai Wei sa ikalabindalawa, at si Ming Dao sa ikalabintatlo. Ang dahilan kung bakit may reputasyon sila ngayon at itinuturing na pinakamalakas na Ascendant Empyreans ay dahil dito. Hindi posible para sa taong ito. Ang batang Ascendant Empyrean ay kalmado sa labas, ngunit may pang-aasar sa kanyang puso.
Sa sandaling ito, hindi lang ang mga cultivators ang nagmamasid sa lugar na ito. Maliban sa mga Grand Empirans, mas marami pang Ascendant Empirans ang gumagamit ng iba't ibang paraan upang obserbahan ang Empyrean Trial. Nalaman nila na mayroong ika-49 na Ascendant Empyrean, at hindi pa siya umalis kundi patuloy na sumusubok sa ika-11 na palasyo. Sa Daoyi sect, si Grand Empyrean Daoyi ay parang nakalimot sa lahat ng bagay at nakatutok sa isang lawas sa harap niya. Mukhang kalmado siya, ngunit may kakaibang liwanag na sumilay mula sa kanyang mga kamao. Ang batang ito, kailangan kong kunin siya sa ilalim ko. Naroon din si Grand Empyrean Wufeng sa loob ng yelo sa Northern Continent. Tinutok niya ang kanyang mata sa yelo, ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Samantalang ang isang kalakhan ng tao sa Purple Yang sect sa gitna ay paminsang naririnig ang malulungkot na sigaw mula sa labas, masaya siya tinitingnan ng salamin, nagmumurmurang mag-isa. Kung siya ay ma-recruit ni Grand Empyrean Gemini, tiyak na magiging malaking tulong siya sa Grand Empyrean. Sa Central Continent, sa Mount Emperor, si Grand Empyrean Geode ay tamad na nakaupo sa ilalim ng araw na parang isang matandang hindi nais gumalaw. Nang pumasok si Wang Lin sa ika-10 na palasyo, binuksan niya ang kanyang mga mata. Pumasa siya. Kahit na nakapasa siya sa ika-10 na palasyo, isa pa rin siyang mas malaking langgam. Hindi kayang makipagsabayan kay Ascendant Empyrean Kai Wei at tiyak hindi kayang makipagsabayan kay Ascendant Empyrean Ming Dao. Ano nga ba ang ipinangako ng Celestial Emperor sa kanya para kunin si Ming Dao? Ang matandang tao ay naging bulog at nakaramdam ng panghihinayang na hindi siya nakapag-recruit kay Ming Dao noon. Sa loob ng isang empty pala sa imperial na palasyo, isang boses ang nagbulong. Ming Dao, anong palagay mo? Habang ang boses ay umuukit sa paligid, mga ripples ang lumaganap at isang tao ang lumabas. Ang taong ito ay isang batang lalaki na nakasuot ng itim na may malamig na ekspresyon. Tinitingnan niya ang ilusyon sa empty palace. Isang hininga lang at matatalo ko siya. Sa sandaling ito, si Wang Lin ay pumasok na sa ika-11 na palasyo. Ang kanyang paningin ay naging malabo at siya'y muling nakarating sa isang sistema ng mga bituin. Ngunit ang sistemang ito ng mga bituin ay walang mga planeta kundi nababalot ng fog. Ang fog ay siksik. Tila imposibleng paghiwalayin at ang paligid ay puno nito. Ano ang Dao? Isang makapangyarihang boses ang umalingaw sa sistema ng mga bituin at nagdulot ng maraming echo. Ang boses ay umabot kay Wang Lin at sa kanyang puso at mga tainga. Ano ang Dao? Ano ang Dao? Mas naging matindi ang boses na iyon. Tila ito'y isang mamunting bulong at isang malakas na sigaw. Pinapaniwalaan ni Wang Lin na ang kanyang katawan ay nanginginig at parabang ang kanyang kaluluwa ay guguho. Ang mukha ni Wang Lin ay bahagyang namutla, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap ng maliwanag. Ang kanyang pagkaunawa sa Dao ay humubog ng 3 ethereal na essences. Ang kanyang enlightenment sa Dao ay mas mataas kaysa sa karamihan ng mga tao sa Immortal Astral Continent. Pati mga Empyrean Exalts at Ascendant Empirans, hindi kayang makipagsabayan kay Wang Lin. Ang enlightenment ni Wang Lin sa Dao ay isang proseso ng ebolusyon ng kanyang sariling pag-iisip na hindi kayang makita ng iba. Dahan-dahan niyang sinabi, ang buhay at kamatayan ay mga hadlang, ito ang Dao. Sa sandaling binanggit niya ito, ang kanyang pagkaunawa sa kanyang buhay at kamatayan na Dao ay nagpakita sa paligid niya. Sa sandaling iyon, ang tunog ay tumigil at mga kadena ang lumitaw sa kanyang paligid. Ang mga kadena ay nagsimulang kumalat, itinulak ang fog, at nagbukas ang maliwanag na sistema ng mga bituin. Isang figure na nakasuot ng gintong damit at korona ang tumayo sa harap niya. May isang dambuhalang alakdan sa harap ng anino. Ang alakdan na ito ay daan-daang libong talampakan ang laki at naglalabas ng malamig na aura habang umaatungal. Naging malabo ang paningin ni Wang Lin. Nang siya'y magbalik ng malinaw, parang siya na mismo ang lumitaw bilang ang gintong figure at nakikipaglaban sa alakdan. Green Devil Scorpion. Sa oras na ito, hindi nag-atubili si Wang Lin na magsuot ng soul armor. Habang dumadaan ang oras, iba ito kaysa sa pagdaan lamang sa isang palasyo sa ilang mga sandali. Lumipas na ang kalahating insenso na oras mula nang pumasok si Wang Lin. Ang lugar ay tahimik na naghihintay, tinitingnan ng palasyo sa langit. Ang pagsubok sa ika-11 na palasyo ay mabuti. Kapag nabigo siya, mauunawaan niyang hindi basta-basta ang Empyrean Trial. Si Ascendant Empyrean Snow Rain ay patuloy na nagbuntong hininga. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya naniniwala na makakapasa si Wang Lin. Akala ba niya siya ay Ascendant Empyrean Kai Wei o Ming Dao? Naghirap ako ng husto upang halos makapasa sa ika-11 na palasyo. Mahirap labanan ng mga banyagang kaluluwa, tiyak na hindi siya makakapasa. Si Ascendant Empyrean Tiny Child na kanina'y may pang-aasar sa puso, biglang nayanig at nagbukas ng mata nang hindi makapaniwala. Isang pagsabog ng gintong liwanag ang sumabog mula sa ika-11 na palasyo na napapaligiran ng mga ulap. Imposible. Ang mga mata ni Ascendant Empyrean Tiny Child ay lumaki.
Kabanata 1957 Isang kamanghamanghang gawa. 7. Sa Empyrean Trial, habang kumakalat ang gintong liwanag mula sa ika-11 palasyo, lumabas si Wang Lin. Ang kanyang mukha ay mapatla at agad siyang naupo sa loob ng gintong liwanag. Ang lahat ng nangyari sa loob ng ika-11 palasyo ay muling naglaro sa kanyang isipan. Ang Green Devil Scorpion ang unang espiritu na lumabas, at pagkatapos nito, 8 iba pang banyagang kaluluwa ang sumunod ng walang patid. Kung hindi agad nagsuot si Wang Lin ng Soul Armor, tiyak na mahihirapan siyang makatawid sa ika-11 palasyo. Partikular, ang huling kaluluwa, isang dambuhalang elepante na kasing laki ng isang planeta, ay may napakalakas na lakas. Naramdaman ni Wang Lin na ang 9 na banyagang kaluluwa ay mga ilusyon na hindi tumutugma sa kanilang mga orihinal na katawan ngunit labis pa ring makapangyarihan. Ang bawat isa sa kanila ay nasa pinakamataas na antas ng Empyrean Exalt, at ang huling 4 ay may sapat na lakas upang makipaglaban sa mga karaniwang Ascendant Empyreans. Wala nang oras si Wang Lin upang mag-aksaya. Pagkatapos niyang magsuot ng Soul Armor, mayroon siyang limitadong oras, kaya tinanggal niya agad ito pagkatapos niyang tapusin ang ika-11 palasyo upang pahabain ang paggamit nito. Nang lumabas siya mula sa ika-11 palasyo, isang marangyang boses ang lumitaw sa isipan ni Wang Lin habang ang gintong liwanag ay kumalat mula sa palasyo. Ang boses na ito ay hindi maririnig ng mga nasa labas, tanging siya lamang ang makakarinig. Ako si Lian Yunju, at ang aking Divine Sense ay iniwan dito sa Empyrean Trial. Iniwan ko rin ang aking spell, ang 8 Extreme Dao, dito. Kung ang mga susunod na henerasyon ay nakatakda, maaari nilang makuha ito dito. Nakapasa ka sa aking pagsusulit at dahil dito, maaari mong makuha ang aking Extreme Fire Dao. Hindi ito isang spell, essence, o Dao spell. Hindi ko ito nilikha, ito ay minana mula sa Immemorial God Realm. Habang ang boses ay umuukit sa isipan ni Wang Lin, isang imahe ang lumitaw sa kanyang isipan. Isang kamay, ngunit wala itong bakas ng apoy. Ang kamay ay tumaas at ang berdeng usok ay lumitaw sa paligid ng kanyang daliri. Ang usok ay umikot sa daliri ng 9 na beses at bumuo ng 9 na smoke rings. Ang mga smoke rings ay lumaki at nagbigay ng nakakatakot na aura. Si Wang Lin ay nakaupo sa loob ng gintong liwanag na may mga mata nakapikit habang ang imahe at boses ay lumitaw sa kanyang isipan. Nakita na niya ito dati at ginamit pa ang kanyang avatar sa Void upang gamitin ito. Ngunit ngayon, hindi niya ginamit ang lakas mula sa kanyang avatar. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay ng hindi namamalayan at ang berdeng usok ay umikot sa kanyang daliri. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat ng mga cultivator sa ibaba. Talagang ang nakapasa siya sa ika-11 palasyo. Hindi maraming Ascendant Empyreans ang nakakapasok sa ika-11 palasyo. Mula siya sa ika-5 palasyo at sa ganitong maikling panahon ay nakatawid sa ika-11 palasyo. Hindi ko na alam kung ano ang kanyang limitasyon. Nang makatawid si Wang Lin sa ika-11 palasyo, talagang nahiwalay siya sa Empyrean Exalts. Ang mga Empyrean Exalt sa ibaba ay hindi man lang nakita ang berdeng usok sa dulo ng daliri ni Wang Lin dahil sa makapal na ulap. Ngunit malinaw itong nakita ni na Snow Rain at ng iba. Ang tatlo ay may komplikadong ekspresyon habang tinitingnan si Wang Lin na nagulat. Makapasa sa ika-11 palasyo sa unang subok. Ang berdeng usok na iyon, nakita ko na ito kay Ascendant Empyrean Kai Wei. Klarong Extreme Fire mula sa 8 Extreme Dao. Akala namin pareho kami, ngunit hindi ko inasahan na may lakas siya para makapasa sa ika-11 palasyo. Sa pagitan ng mga Ascendant Empyreans, malaki ang agwat ng bawat palasyo. Ang tatlong ito ay nag-isip at tahimik na nagbuntong hininga. Hindi tulad ng tatlong ito, sa malayo, ang ekspresyon ni Ascendant Empyrean Tiny Child ay patuloy na nagbabago. Tinitingnan niya si Wang Lin nang may galit sa kanyang mga mata. Ika-11 palasyo. Ang init ng ulo ko, matagal akong nahirapan dito noon. Nakuha pa niyang makuha ang spell ng Celestial Ancestor. At hindi ko ito nakuha pagkatapos ng pagkatalo. Ang ika-11 palasyo ay tiyak na ang kanyang limitasyon. Imposibleng makapasa siya sa ika-12 palasyo. Sa mga hindi mabilang na taon, kahit si Ascendant Empyrean Kai Wei ay tumigil sa ika-12 palasyo. Tanging si Ascendant Empyrean Ming Dao ang nakapasa dito. Siguradong hindi siya makakapasa. Habang tinitingnan ni Ascendant Empyrean Tiny Child si Wang Lin, isang bihirang piraso ng inggit ang lumitaw sa kanyang puso. Pagkalipas ng ilang sandali, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tinitingnan ang mga bilog ng berdeng usok sa kanyang daliri. Isang kislap ng lamig ang sumak sa kanyang mga mata at pagkatapos ay nawala ang berdeng usok. Tumingin siya pataas at hindi bumaba ng tingin, ngunit ang lahat ng mga cultivators ay nakaramdam ng pag-ubong sa kanilang mga puso. Tinitingnan niya ang ika-12 palasyo sa kanyang itaas. Sinabi ni Snow Rain Ascendant Empyrean na mula ika-11 palasyo pataas, bawat palasyo ay may kanya-kanyang kapalaran. Totoo nga, ang 8 Extreme Dao ay naiiba sa inaasahan ko.
Akala ko ito ay nilikha ng celestial ancestor, ngunit ito ay minana mula sa immemorial god realm. Ano nga ba ang immemorial god realm? Parang lahat ng mga palatandaan ay nagsasabi na ang heaven-defying bead ay mula doon, at pati ang paraan ng pagiging Grand Empyrean ay mula rin doon. Pati ang spell ng celestial ancestor ay minana mula sa immemorial god realm. Ano kayang uri ng lugar iyon? Habang nag-iisip si Wang Lin, kumislap ang kanyang mga mata. Sa Empyrean trial na ito, hindi lamang ang reputasyon ang maaaring makuha dito. Maaari ring makuha ang mga kapalarang iniwan ng celestial ancestor. Lian Yunjo. Iyon nga ang pangalan ng celestial ancestor. Huminga ng malalim si Wang Lin at nayanig ang kanyang katawan. Kasabay nito, narinig niya ang mga sigaw mula sa ibaba habang tumatakbo siya patungo sa ika-12 palasyo. Dinig niya ang kasiyahan at malalim na mga inaasahan mula sa mga sigaw sa ibaba. Ngunit hindi siya nag-alala tungkol dito. Nakatuon siya sa kanyang orihinal na layunin sa pagpunta dito. Gusto niyang maging tanyag sa isang kamangha-manghang gawa. Nararamdaman niyang ang simpleng pagpasa lamang sa ika-11 palasyo ay hindi sapat na kamangha-mangha. Naramdaman niyang kahit na matapatan si Kai Wei, ang pangalawang pinakamalakas na Ascendant Empyrean, at tumigil sa ika-12 palasyo, hindi pa rin ito sapat na kamangha-mangha. Naramdaman niyang baka ang paglampas sa pinakamalakas na Ascendant Empyrean, si Ming Dao, ay tamang-tama para ituring na kamangha-mangha. Higit pa rito, mula ika-11 palasyo pataas, may mga kapalaran na maaaring makuha. Labis na interesado si Wang Lin sa 8 Extreme Dao na nakuha ng Celestial Ancestor mula sa Immemorial God Realm. Grabe, talagang ang susubukan niyang daanan ng ika-12 palasyo. Ika-12 palasyo. Hindi ko alam kung ilang Ascendant Empyrean ang nakapasa dito, ngunit bihirang-bihira ang mga taong nakakatawid dito. Tiyak na makakapasa siya. Hindi ko naisip na mabibigo siya ngayon. Ang ginawa ni Wang Lin ay nagdulot ng pagkamangha sa Snow Rain at sa kanyang mga kasama habang tinitingnan ng kanyang figure na unti-unting nawala sa mga ulap. Pagkalipas ng matagal na panahon, ang kanilang mga tingin ay puno ng mas komplikadong damdamin, kasama na ang paghanga. May nagsabi noon na may mga tao na hindi alam ang hangganan ng ambisyon. Ngayon, nauunawaan ko. Ang kanyang pagsusumikap ay isang bagay na maaari lang naming panuulin mula sa malayo. Snow Rain, sa tingin mo ba makakapasok siya sa ika-12 palasyo? Opo. Kahit ito ang unang pagkakataon naming magkita, malinaw na hindi gagawin ng taong ito ang isang bagay na hindi niya kayang gawin. Kung naglakas loob siyang pumasok sa ika-12 palasyo, tiyak na may kumpiyansa siya. Mahihirapan. Si Ascendant Empyrean Ming Dao lamang ang nakapasa sa ika-12 palasyo ng maging isang Ascendant Empyrean. Kung makapasa siya, ibig sabihin ba'y magpapasimula siya ng bagyong katulad ni Ascendant Empyrean Ming Dao. Noong naging Ascendant Empyrean si Ming Dao, nakatawid siya sa ika-12 palasyo at nagdulot ng pagbabalik ng mga Grand Empyreans upang personal na panuulin. Pati ang karamihan sa mga Ascendant Empyreans ay dumating. Lahat ng Grand Empyreans ay nagbigay ng mga kaakit-akit na kondisyon, at sa huli, pinili niya ang Celestial Emperor. Habang ang 3 tao ni Snow Rain ay nagsasalita, kumislap ang matinding liwanag mula sa sinaunang transfer array at nagsimulang magpakita ang mga figure. Ang mga figurang ito ay nagpangyari sa lahat ng mga Empyrean Exalt sa ibaba na magpakita ng matinding galang, ngunit hindi sila nagulat na ang mga taong ito na sobrang hirap makatagpo ay lumitaw ngayon. Ascendant Empyrean Heavenly Flame. Ascendant Empyrean Chen Fan. Ascendant Empyrean Shattered Dream. Iyan si Ascendant Empyrean Handan. Sa isang sandali ng katahimikan, halos 30 Ascendant Empyreans ang dumating dito gamit ang kanilang divine senses. Nang magpakita sila, lahat sila ay tumingin pataas ng seryoso. Napakabihirang mangyari na may ganitong karaming Ascendant Empyreans at Empyrean Exalts na magpakita. Sa loob ng mga hindi mabilang na taon, ang tanging pagkakataon na nangyari ito ay noong naging Ascendant Empyrean si Ascendant Empyrean Ming Dao. Pati si Ascendant Empyrean Kai Wei ay hindi nagdulot ng ganitong kalaking alon. Pagkalipas ng ilang sandali, kumislap ng maliwanag ang sinaunang transfer array. Ang liwanag ay naging mas matindi at, ilang sandali pagkatapos, isang matangkad na figure ang lumabas. Ang anino na ito ay baldado, at nang siya ay lumitaw, naging tahimik ang buong Empyrean trial. Kung ito man ay mga Empyrean Exalts o Ascendant Empyreans, lahat sila ay yumuko sa baldadong figure. Magandang araw, Grand Empyrean Wu Feng. Ang matangkad na figure na ito ay si Grand Empyrean Wu Feng. Pagkapikiti niya, kalmado siyang lumakad pasulong at lumutang patungo sa kalangitan. Hindi niya pinansin ang mga tao sa ibaba at tinitigan si Wang Lin na nag-iisip. Wang Lin, hindi mahalaga kung makakapasok ka sa ika-12 palasyo o hindi. Kung susunod ka sa akin, sasang-ayon ako sa anumang kondisyon na iyong hihilingin. Ang boses ni Grand Empyrean Wu Feng ay hindi malakas, ngunit umabot ito sa Empyrean Trail at pumasok sa puso ni Wang Lin. Huminto si Wang Lin sandali sa labas ng ika-12 palasyo.
Yumuko siya at tumingin pababa. Salamat, Grand Empyrean, ngunit kailangan ko pa ring magbigay ng buong pansin sa pagtatangka ko sa Empyrean Trial. Pwede ba nating pag-usapan ito mamaya? Magaling. Hindi ininde ni Grand Empyrean Wufeng ito. Habang pinagmamasdan niya si Wang Lin, lalong naging determinado siyang kunin siya. Nakita ito ng lahat ng mga cultivators sa paligid, at nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Isang kakaibang pakiramdam ang pumasok sa kanilang mga puso. Ganito karaming Ascendant Empyreans. Halos katulad na ng nangyari noong naging Ascendant Empyrean si Ming Dao. Kaibigan Wang Lin, naaalala mo pa ba ang ating kasunduan? Sa mga sandaling ito, isang boses na nagpagalaw kay Grand Empyrean Wufeng ang nagmula sa transfer array. Ang transfer array ay kumislap at si Grand Empyrean Dao Yi ay lumabas. Kabanata 1958 Isang napakagandang tagumpay. 8. Si Grand Empyrean Dao Yi ay nakasuot ng simpleng robe na dawist at ngumiti habang lumalakad palabas. Tiningnan niya si Wang Lin na nasa labas ng ika-12 palasyo. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado, at tinignan din niya si Grand Empyrean Dao Yi. Nag-isip siya sandali bago niya pinagdikit ang kanyang mga kamay. Naalala ko. Kung makakapasok ako sa ika-9 na palasyo, muli akong pupuntahan ni Grand Empyrean Dao Yi para akitin ako. Huwag mag-alala tungkol dito. Maaari mo nang subukan ni Little Friend Wang Lin ang ika-12 na palasyo. Ngumiti si Grand Empyrean Dao Yi at tiningnan si Grand Empyrean Wufeng na hindi kalayuan. Nagtagpo ang kanilang mga mata at parang naging matigas ang tanaw nila. Nakita ito ng lahat ng cultivators na naruroon. Ang mga Empyrean Exalts ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mata. Maliban kay Ascendant Empyrean Ming Dao, ito na ang pangalawang pagkakataon na nakita nila ang mga Grand Empyreans na nag-aagawan para sa isang tao. Nagpakita ng isang pahiwatig ng lamig si Grand Empyrean Wufeng at dahan-daang nagsalita, Dao Yi, nakatutok ako sa batang ito. Huwag mo akong pigilan. Ngumiti si Grand Empyrean Dao Yi at nagpadala ng mensahe gamit ang kanyang divine sense. Wufeng, kahit kami ay hindi makakapilit sa mga Ascendant Empyreans. Nasa kanya ang desisyon. Ang pagtutok mo sa kanya ay hindi nangangahulugang susunod siya sa iyo. Bukod pa rito, malapit na niyang subukan ang ika-12 na palasyo. Pag napagtagumpayan niya ang ika-12 na palasyo, magiging katulad siya ni Ascendant Empyrean Ming Dao. Kalimutan mo na kami, pati na si GOD ay baka magdesisyon pang sumunod. At may Celestial Emperor pa. Hindi ko alam kung ano ang ipinangako niya kay Ascendant Empyrean Ming Dao upang makuha siya. Habang nag-uusap ang dalawa gamit ang kanilang divine sense, sa kalangitan, huminga ng malalim si Wang Lin at pumasok sa ika-12 na palasyo. Pagkapasok niya sa palasyo, tumigil sa pagsasalita sina Dao Yi at Wufeng at parehong tumingin pataas. Ang lahat ng cultivators roon, maging ang mga Empyrean Exalts o Ascendant Empyreans, ay tumangala. Ang ilang mga tao na nanunood mula sa labas ng Empyrean Trial ay may ibang iniisip. Ang kalalakihang nasa gitna ng Purple Yang Sect ay tinitigan ang salamin ng may lungkot at malalim na napabuntong hininga. Paano kaya siya nakapasok sa ika-11 na palasyo? Ayos lang ang ika-11 na palasyo, ngunit hindi niya kayang lampasan ang ika-12 na palasyo. Pag nabigo siya, ano pang magagamit ko para akitin siya? Natatakot akong agad siyang kukunin ng Celestial Emperor at ni Grand Empyrean Geode. Kahit kami ni Grand Empyrean Dao Yi at Wufeng ay mahihirapan makipagsabayan sa dalawang iyon. Malas. Kung hindi lang sana na-aksidente ang Grand Empyrean Gemini ng Purple Yang Sect sa huling pagkakataon ng reincarnation, baka kaya namin makipagsabayan sa Celestial Emperor at GOD. Ang kalalakihang ito ay nagbuntong hininga ng mapait at halos sumuko sa ideya ng pagkuha sa batang ito. Ngunit sa sandaling iyon, nabangga ang pinto at isang batang babae na nakapulang damit ay pumasok. Little Guya, bakit ka pa tumitingin sa sirang salamin? Lumabas ka at tulungan mo ako at si Han Han turuan ng Little Wolf na ito. Ngayon, napakabastos ng Little Wolf na ito. Turuan ko siya ng leksyon. Little Ancestor, ang kalalakihang nasa gitna ay parang iyak. Ang tao sa loob ng sirang salamin ay mukhang pamilyar, tinitigan ng batang babae sa pulang damit ang salamin at nagkunwaring nag-iisip. Little Ancestor, syempre pamilyar ka sa kanila. Sila ay sina Grand Empyrean Wufeng at Grand Empyrean Dao Yi, nagbuntong hininga ang kalalakihang nasa gitna at nagplano na sumuko na sa pagkuha. Tara na, Little Ancestor, tutulungan kita na ayusin ang Little Wolf, nagbuntong hininga ang kalalakihang nasa gitna. Pinagpitagan niya ang mahirap na cultivator na si Greed. Huwag yung patay na baldado at yung peking maskarang tao, ito ang tao. Itinaas ng batang babae ang kanyang kanang kamay at itinuro si Wang Lin, na pumasok na sa ika-12 na palasyo. Pumasok siya sa hall. Pamilyar, hayaan mong mag-isip, nag-isip sandali ang batang babae, at biglang kumislap ang kanyang mga mata. Ang pangalan niya ay Wang Lin. Naalala ko, nung natagpuan ko ang Little Wolf, nakita ko rin siya.
Naalala ko na tinulungan namin siya ni Han Han minsan, at mukhang nakita ko siya noon. Yung taong sinabi mong gusto mong kunin, siya yun. Magaling, magaling. Pupunta kami ni Han Han kasama ka. Pumikit ang batang babae at pumalakpak ng kamay habang tumatawa. Nilunok ng kalalakihang nasa gitna at tinitigan ang batang babae ng may gulat. Matapos ang ilang sandali, naging masigla ang kanyang ekspresyon. Little ancestor, sigurado ka bang kilala niyo siya dati at tinulungan pa siya? Nagmumukhang seryoso ang batang babae at itinuturo ang kalalakihang nasa gitna na may formal na tono, Little Guya, magiging matigas ang ulo mo. Talaga, karapat-dapat na ang Grand Empyrean Gemini ay may foresight na nailigtas siya dati. Baka nga kaya namin siyang makuha. Tumawa ang kalalakihang nasa gitna at tila naging mas masigla ang kanyang mukha. Pinaamo pa ang Little Ancestor sa harap niya tulad ng isang bata. Pagkarinig ng batang babae, ngumiti siya at mukhang proud. Ganyan ang nangyayari kay Little Guya kapag matigas ang ulo. Ngayon mo lang nalaman kung gaano kami kalakas ni Han Han at kung gaano kami ka-farsighted. Sabi ko na sa iyo nakalimutan na ang mga nawala pero ayaw mong makinig. Ako, si Grand Empyrean Gemini, hindi kailanman pipilitin ng sino man na magsabi. Kung gusto nilang umalis, pwede silang umalis. Sino ang may kontrol sa agos ng tadhana? Paano mo, o sila, maiintindihan ito? Habang nagsasalita ang batang babae, mas lalong naging matayog ang kanyang pagtingin sa sarili. Oo. Ang Grand Empyrean Gemini ang may kontrol sa agos ng tadhana. Si Guya ay humahanga, agad nang umiti ang kalalakihang cultivator at tinitingnan ng batang babae na may pagmamahal. Bagamat kulang ang kanyang cultivation, noong nagkaroon ng aksidente ang Grand Empyrean Gemini sa kanyang reincarnation, pinili niyang manatili upang alagaan ang dalawang batang babae nang umalis ang lahat. Lahat ng kanyang ginawa hanggang ngayon ay para sa kabutihang loob na ipinakita niya sa kanya noong nasa kanyang peak. Noong mga panahong iyon, isa lamang siyang hindi kilalang Empyrean Exalt sa ilalim ni Grand Empyrean Gemini, ngunit ngayon siya na lamang ang natira. Habang ang tawa ay umuukit sa Purple Yang Sect, sa Mount Emperor sa Central Continent, ang dating tamad na si Grand Empyrean God ay ngayon nakatutok sa isang dahon ng taglagas na nasa harapan niya. Pagtangka sa ika-12 na palasyo pagkatapos ng ika-11 na palasyo, ang batang ito, medyo tao pa siya. Baka pwede ko siyang bigyan ng alok pero may high Z, kung pupunta ako, hindi ko mapapantayan ang sinabi ko noon, kahit nagmumura ang matandang lalaki, hindi man lang kumurap ang kanyang mata habang tinitingnan ang dahon ng taglagas. Kalimutan mo na, ika-11 palasyo lang naman yan. Ang batang ito ay malayo pa sa Ascendant Empyrean Mingdao. Lumiko ang matandang lalaki at isinara ang kanyang mga mata, ngunit sandali lamang at binuksan niya ulit ang mga mata niya at tiningnan ang dahon ng taglagas. Makakapasok kaya siya o hindi? Gayun din, sa Central Continent, sa Imperial City, sa Marangyang Palasyo, si Ascendant Empyrean Mingdao na nakasuot ng itim na damit ay tinitingnan ng ilusyon at nag-aalalang nakakunot ang noo. Pwede ba siyang patayin sa isang hininga? Isang kalmadong hininga ang umalingongaw sa palasyo. Tahimik na nag-isip si Ascendant Empyrean Mingdao at pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita, isang hininga lang sapat na. Isang tawa ang parang umalingongaw, at ang boses ay muling nagbalik. Hindi niya kayang lampasan ang ika-12 na palasyo. Ang Heavenly Bull Soul Armor niya ay makakasagupa sa Heavenly Bull sa ika-12 na palasyo. Hayaan mong mag-agawan sila para sa batang ito, wala akong interes. Nang mag-echo ang kanyang mga salita, bigla siyang tumigil bago tapusin ang kanyang sinabi. Ang mga ripples ay nag-echo sa Dragon Throne at isang kalalakihang may pagkakahawig sa Celestial Ancestor ay lumitaw. May pagkabigla sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang ilusyon sa palasyo. Ang ika-12 na palasyo sa ilusyon ay biglang sumabog ng nakasisilaw na gintong liwanag. Ang gintong liwanag ay malinaw na nagmumula sa Empyrean Trial, ngunit parang tumagos ito sa kalawakan sa pamamagitan ng ilusyon na pinapaliwanag ang palasyong iyon. Pumasa siya sa ika-12 na palasyo. Nabigla ang kalalakihang nakasuot ng gintong robe. Ang batang lalaki sa itim na damit sa tabi niya ay biglang naglabas ng nakakagulat na killing intent. Tinitigan niya ang ilusyon at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang malamig na kilig. Naiintindihan niya na nakapasok si Wang Lin sa ika-12 na palasyo at magiging katulad siya ng nangyari sa kanya noon. Makakamta ni Wang Lin ang atensyon ng lahat, at ang lahat ng Grand Empyreans ay magsusumikap na akitin siya. Makakakuha siya ng mas magagandang kondisyon upang maging mas malakas pa. Ang pagdaan ni Wang Lin sa ika-12 na palasyo ay nangangahulugang tuwing may magbabanggit sa kanya, ang pangalan ni Wang Lin ay tiyak na mabanggit. Natural lang na hindi ito ikinasaya ng kanyang sarili, na palaging itinuturing na number 1 Ascendant Empyrean. Nag-isip sandali si Ascendant Empyrean Mingdao na nakasuot ng itim at nagsabi, isang simpleng ika-12 na palasyo, may ilang tao sa Celestial Clan na kayang gawin yan. Pero kahit papatayin ko siya, isang hininga lang ang kailangan. Ngunit ang kalalakihang nakasuot ng gintong robe ay nakatutok sa ilusyon.
Hindi tiyak kung ano ang kanyang iniisip. Kasabay nito, sa Mount Emperor, tumayo ang matandang lalaki at kumislap ang kanyang mga mata ng may kakaibang liwanag. Ngunit pagkatapos magdalawang isip, dahan-dahan siyang umupo muli. Nakita ko na siya noon, at ang batang ito ay may Heavenly Bull Soul Armor. Ang pagdaan sa ika-12 na palasyo gamit ang lakas ng Soul Armor ay nangangahulugang hindi pa rin siya makakapantay kay Ascendant Empyrean Ming Dao, maliban na lang kung makakapasok siya sa ika-13 na palasyo gamit ang Soul Armor, isa lang siyang normal na Ascendant Empyrean. Nag-isip ang matandang lalaki habang umuupo at ipinikit ang kanyang mga mata. Ay, pagod, talaga namang nakakapagod. Dapat ko bang kunin siya o hindi siya makakapasok sa ika-13 na palasyo at dapat siyang sumuko, Biglang binuksan ng matandang lalaki ang kanyang mga mata. Nakita niya si Wang Lin sa labas ng ika-12 na palasyo, napapalibutan ng hindi nakikitang patong ng water vapor. Ang presyon ng mga ripples na ito ay kahit parang nadarama sa pamamagitan ng dahon ng taglagas. Extreme water daw. Habang sinusubukang obserbahan ng matandang lalaki ang hindi nakikitang water ripples sa katawan ni Wang Lin sa loob ng dahon ng taglagas, nakita niyang kumilos si Wang Lin. Hindi sumuko si Wang Lin at mabilis na tumakbo patungo sa ika-13 na palasyo. Sa isang kisap mata, nawala ang kanyang katawan sa ulap at tumakbo patungo sa ika-13 na palasyo. Dahil dito, naglabas ng malamig na hininga si Ascendant Empyrean Ming Dao na nakasuot ng itim, at kumislap ang killing intent sa kanyang mga mata. Celestial Emperor, pupunta ako sa Empyrean Trial para subukan ang ika-16 na palasyo. Kabanata 1959 Isang makulay na gawa. Siyang. Halos lahat ng Empyrean Exalts, Ascendant Empyreans, at Grand Empyreans ng Celestial Clan ay naakit sa tila baliw na aksyon ni Wang Lin. Bihira ang ganitong bagay sa Celestial Clan. Tanging si Ascendant Empyrean Ming Dao lang ang nakatanggap ng ganitong atensyon noong nakaraan. Ngunit, hindi na ito tanging kay Ascendant Empyrean Ming Dao. Isang bahagi ng atensyon ay haughty at babagsak kay Wang Lin. Mula ngayon, sa kasaysayan ng Celestial Clan, ang pangalan ni Wang Lin ay magliliwanag at makikilala ng lahat ng may karapatan. Kahit sa malapit na hinaharap, malamang ay maririnig ng Ancient Clan ang tungkol dito. Ang ika-49 na Ascendant Empyrean ng Celestial Clan. Matapos maging Ascendant Empyrean, nakapasa siya sa ika-11 at ika-12 na palasyo at sinusubukan ang ika-13 na palasyo. Si Grand Empyrean Gio Di sa Mount Emperor ay hindi na nagpapalipas ng oras, kundi nakatutok ng mabuti sa dahon ng taglagas sa harap niya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Naunawaan niya na ang pagdaan sa ika-13 na palasyo, kahit gamit ang Soul Armor, ay nangangahulugang hindi walang halaga ang taong ito. Tungkol naman sa Celestial Emperor na nagpakita sa Imperial Palace, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kakaibang liwanag. Tinitingnan niya ang ilusyon sa harap habang pinapanood si Wang Lin na dumaan sa ika-13 na palasyo. Sa tabi niya, si Ascendant Empyrean Ming Dao na nakasuot ng itim ay nakaupo na. Ang kanyang Divine Sense ay nakatutok sa kanyang noo at malapit nang magtungo sa Empyrean Trial. Sa mga sandaling ito, sa Empyrean Trial, si Grand Empyrean Dao Yi ay nakakunot ang noo at napabuntong hininga. Alam niyang si Wang Lin ay nagpasik na ng isang bagyo. Kung isang Grand Empyrean ang nais na akitin ng ganitong uri ng mag-aaral, kakailanganin nito ng tiyak na halaga. Ngunit anuman ang halaga, sulit na sulit ito. Kapag ang taong ito ay naging Grand Empyrean, ang mga benepisyo ay magiging napakahalaga. Ang pagkakaroon ng isang Grand Empyrean bilang kaibigan at may nakaraang relasyon ay makikinabang sa status ng anumang Grand Empyrean. Si Grand Empyrean Wu Feng ay nagbuntong hininga din. Nakita niya na muling magaganap ang eksena ng 4 na Grand Empyreans na nakatabi kay Gemini na nagsasapantaha para sa parehong tao. Maliban na lang kung may mangyaring hindi inaasahang aksidente. Tahimik ang Empyrean Trial at ang mga Empyrean Exalts ay tahimik na nakatingin sa langit. Sa buong araw, naramdaman nila ang agwat sa pagitan nila at ni Wang Lin, na mula sa ika-5 palasyo ay umabot na sa ika-12 na palasyo. Naalala nila ang mga naisip nila noong unang dumaan si Wang Lin sa ika-5 palasyo at kung paano iyon naging parang biro ngayon. Sa kanilang antas ng pagpapalago, karapat-dapat silang magkomento tungkol sa isang Ascendant Empyrean, lalo pa ang isa na bagong dumaan sa ika-12 na palasyo. Ngayon, tanging ang pagtingin na lang sa figure sa langit ang natitira. Kahit si Snow Rain at ang kanyang mga kasama ay tahimik na nag-iisip, ngunit nabawasan ang kanilang magulong damdamin. Matapos ang lahat, napakalaki ng agwat sapat upang burahin ang lahat ng ibang kaisipan. Noong panahoy, si Ascendant Empyrean Ming Dao ay huminto sa ika-13 na palasyo, tanong ko lang kung malalampasan siya ng taong ito. Kung makakapasok siya sa ika-13 na palasyo, lubos niyang malalampasan si Ascendant Empyrean Ming Dao noong nakaraan, magiging pinakamalakas na tao na bagong Ascendant Empyrean. Kahit hindi siya makakapantay kay Ascendant Empyrean Ming Dao na kasalukuyan ang nakakapasok sa ika-15 na palasyo, hindi na siya malayo. Tungkol kay Ascendant Empyrean Tiny Child,
ang kanyang mukha ay maputla pagkatapos ng lahat ng kanyang nasaksihan. Dapat ay magbago siya ng pananaw, ngunit hindi niya kayang itago ang komplikadong ekspresyon. Ang ika-13 na palasyo, tiyak hindi niya ito malalampasan. Mahigit 20 Ascendant Empirines ang dumating dito kasama si Snow Rain at ang kanyang mga kasama. Nagkalat sila sa buong Empyrean Trial habang tinitingnan nila, saksi sa pangyayaring ito. Tanong ko lang kung makakapasok siya sa ika-13 na palasyo. May 9 na tao sa Celestial Clan na huminto sa ika-13 na palasyo, kabilang na sina Kai Wei at Ming Dao. Kung hindi man makakapasok si Wang Lin sa ika-13 na palasyo, nasa top 10 siya sa mga Ascendant Empirines. Ang ika-13 na palasyo, hindi siya makakalampas dito. Sa huli, may limitasyon pa rin siya. May ilang Ascendant Empirines na magkaibigan at nag-uusap gamit ang Divine Sense. Tinitingnan nila ang outline ng ika-13 na palasyo na nakatago sa mga ulap. Sa loob ng ika-13 na palasyo, maputla ang mukha ni Wang Lin. Nang pumasok siya, muling lumitaw ang madilim na sistemang pang-astronomiya sa kanyang harapan. Ang ulap dito ay tila mas matindi kaysa sa mga nakaraang dalawang palasyo. Tahimik na nag-iisip si Wang Lin sa loob ng ulap. Ang Heavenly Ball ay lumitaw sa mga 9 na espiritu sa ika-12 na palasyo. Nararamdaman ko na ang pagdaan sa ika-12 na palasyo ay ang hangganan ng Soul Armor. Ang Soul Armor ay hindi makapangyarihan sa lahat. Maaari nitong pataasin ang antas ng aking pagpapalago at dagdagan ang aking kapangyarihan sa laban, ngunit habang tumataas ang aking pagpapalago, unti-unting humihina ang epekto nito. Sa wakas, ang kaya lamang nitong gawin ay gawing hindi ka panipaniwala akong katulad ng Heavenly Ball. Ngunit sa katunayan, may agwat pa rin. Sa kabutihang palad, natutunan ko ang Extreme Fire Daw sa ika-11 na palasyo at nakuha ko ang Extreme Water Daw sa ika-12 na palasyo. Sa 8 Extreme Daws na minana ng Celestial Ancestor mula sa Immemorial God Realm, ngayon ay kontrolado ko na ang 2. Ang ika-13 na palasyo, makakapasok kaya ako o hindi, tinitigan ni Wang Lin ang palasyo at nag-isip. Ano nga ba ang Daw? Habang nag-iisip, narinig niya muli ang parehong boses na narinig niya sa mga nakaraang palasyo. Ang boses na ito ay umalingongo sa kalawakan at puno ng matinding presyon. Habang umuusal ang boses, ang mga mata ni Wang Lin ay unti-unting naging kalmado. Nasagot na niya ang tanong na ito ng 2 beses, at iba ang sagot niya sa bawat pagkakataon. Ang una niyang sagot ay, buhay at kamatayan ay Dao, at ang ikalawa ay, karma ay Dao. Sa ikatlong pagkakataon, naintindihan ni Wang Lin na ang sagot ay, totoo at mali ay Dao. Ang pagsubok sa pagpapaliwanag ng Dao ay maaaring mahirap para sa iba, ngunit nagsimula na itong pag-isipan ni Wang Lin noon pang nasa cave world siya. Isang hakbang para sumikat, dapat ay nakapasa na ako roon. Pagkatapos ng ika-13 na palasyo, dapat na akong tumigil. Kahit malaman ng mga Grand Empirines na may soul armor ako, sapat na ito. Naisip ni Wang Lin at nagpa siya. Habang umuusal ang boses, naging malinaw ang isip ni Wang Lin. Naalala niya ang kanyang panaginip sa planeta Susako at dahan-dahan niyang sinabi, ang buhay at kamatayan ay mga tanikala, ito ang Dao. Ang mga tanikala ay magkaugnay upang bumuo ng isang bilog na siyang karma, ito ang Dao. Ang mga tao ay may harang sa panaginip. Hindi nila matukoy kung gising o nasa panaginip sila. Ang harang sa panaginip na ito ay humahadlang sa lahat ng buhay na makita ang mundo. Nasa tunay at mali sila at hindi kayang hilahin ang kanilang mga sarili palabas. Ang lakas para sirain ang harang sa panaginip at buksan ang iyong mga mata ay tunay at mali, ito ang Dao. Habang umuusal ang kanyang mga salita, ang ulap na bumabalot sa lugar ay nawala, at lumitaw ang buong sistemang pang-astronomiya. Lumipas ang oras. Ang mga tao sa Empyrean Trial ay naghintay ng isang insenso, at ngayon ang kanilang mga mata patungo sa ika-13 na palasyo ay unti-unting napuno ng pagsisisi at pag-aalinlangan. Mas matagal ito kaysa sa ika-12 na palasyo. Ipinapakita nito kung gaano kahirap ang ika-13 na palasyo. Tila huminto na siya sa ika-13 na palasyo. Matapos ang lahat, tiyak na may hangganan siya. Tama. Ang pagiging isa sa top 10 pinakamalakas na Ascendant Empyrean sa mismong unang pagiging Ascendant Empyrean ay sapat na para magwagi ang kanyang pangalan sa buong Celestial Clan. Kung makakapasok siya sa ika-13 na palasyo, magiging pangatlo siya sa pinakamalakas na Ascendant Empyreans, pagkatapos ni Ascendant Empyrean Kai Wei. Sa huli, hindi pa rin niya nalampasan si Ascendant Empyrean Ming Dao. Nagpadala ng Divine Sense ang mga Ascendant Empyreans sa isa't isa, may mga nagsisisi at may mga nakakaramdam ng ginhawa. Hanggang dito na ba ang hangganan? Tinitingnan ni Grand Empyrean Dao Yi ang langit at bahagyang hamupa ang pakiramdam niya. Ang hindi pagdaan sa ika-13 na palasyo ay magiging madali para sa kanya na akitin si Wang Lin. Habang ang lahat ay nag-iisip kung hihinto si Wang Lin sa ika-13 na palasyo, ang sinaunang transfer array sa malayo ay kumislap. Isang figure ang nagsimulang magbuo, at matapos ang liwanag,
isang batang lalaki na nakasuot ng itim ang lumitaw sa harap ng lahat. Ang kanyang hitsura ay nagdulot ng kaguluhan sa karamihan, katulad ni Dao Yi at Wu Feng. Parang ang kanyang pagdating ay magdudulot ng bagong bagyo sa Empyrean Trial. Ascendant Empyrean Ming Dao. Siya ba talaga si Ascendant Empyrean Ming Dao? Siya na nga. Kung makapasa si Wang Lin sa ika-13 na palasyo, anong magiging ekspresyon ni Ascendant Empyrean Ming Dao? Marami sa mga Empyrean Exalts dito ay hindi pa nakita si Ascendant Empyrean Ming Dao, ngunit habang nag-uusap sila, natutunan nilang siya iyon. Lahat sila ay tinitingnan siya ng may paggalang, ngunit higit pa sa lahat ay may pakiramdam ng paghihintay. Naghihintay sila kung ano ang mangyayari kapag nagtagpo ang mga mata ni Wang Lin at ni Ming Dao. Ang pinakamalakas na Ascendant Empyrean, number 1 sa ilalim ng mga Grand Empirans. Si Ascendant Empyrean Ming Dao ay dumating dito ngayon. Interesante ito. Malinaw na hindi kayang kalmayan ni Ascendant Empyrean Ming Dao. Sa wakas, malalampasan siya ni Wang Lin. Kung hindi siya dumating, tiyak ay hindi naaayon sa kanyang personalidad. Palaging mayabang si Ascendant Empyrean Ming Dao, ngunit walang makakatanggap ng hamon. Pati si Ascendant Empyrean Kai Wei ay pinipigilan lamang ni Ming Dao. Tanging ang mga Ascendant Empirans lang ang may sapat na pagkaunawa kay Ascendant Empyrean Ming Dao. Tinitingnan nila ang isa't isa at ang kanilang mga mukha ay nanatiling pareho, ngunit ang kanilang mga inaasahan ay patuloy na lumalaki sa kanilang mga puso. Binabati ni Ming Dao sina Grand Empyrean Dao Yi at Wu Feng. Ang batang lalaki na may malamig na hitsura at nakasuot ng itim ay hindi tumingin sa mga Empyrean Exalts o Ascendant Empirans kundi tumipa ng kamay sa dalawang Grand Empirans. Tinitingnan ni Wu Feng si Ascendant Empyrean Ming Dao at nagbuntong hininga sa kanyang puso. Nagbigay siya ng magagandang kondisyon, ngunit pinili pa rin ni Ming Dao ang Celestial Emperor. Habang nagsisimula siyang magsalita, bigla siyang tumingin pataas. Hindi lamang siya, kundi ang lahat ng mga puso ay kumabog at tumigil sa pagtutok kay Ming Dao. Lahat sila ay tumingin pataas sa langit. Ang ika-13 na palasyo na tinatabungan ng mga ulap ay biglang sumabog ng gintong liwanag. Ang gintong liwanag ay sumangga sa mga ulap, at ang buong langit ay naging gintong kulay. Pumasa siya sa ika-13 na palasyo. Noong nakaraan, nang maging Ascendant Empyrean si Ming Dao, huminto siya sa ika-13 na palasyo. Ngayon, si Wang Lin ay nakapasa sa ika-13 na palasyo at nalampasan si Ascendant Empyrean Ming Dao. Ang mga mata ni Ascendant Empyrean Ming Dao na nakasuot ng itim ay kumurap at tumitig sa langit, at ang kanyang mukha ay naging medyo malungkot. Kabanata 1960. Hindi ka ba magpapatuloy? Sa mga sandaling ito, parang umuusok ang buong Empyrean Trial. Lahat ng Empyrean Exalts dito ay nagulat sa pagdaan ni Wang Lin sa 13th Palace. Akala nila ay sobra ang kanilang pagpapalagay kay Wang Lin, ngunit nagkamali sila. 13th Palace. Gaano kaya kalakas si Wang Lin? Baka gusto niyang dumaan hanggang sa 19th Palace. Ang taong ito, ni isang araw lang, nag-shake na siya ng buong mundo. Lahat ng Ascendant Empirans ay nakatingala sa langit na puno ng pagkabigla. May magandang dahilan sila para magulat kay Wang Lin. Sa sandaling lumabas ang gintong liwanag mula sa 13th Palace, hindi malaman kung sino ang unang tumingin kay Ascendant Empyrean Ming Dao, ngunit ilang sandali lang, higit sa kalahating mga mata ay nakatutok na sa kanya. Ang pagdaan ni Wang Lin sa 13th Palace ay isang hindi nakikitang hamon kay Ascendant Empyrean Ming Dao. Tahimik si Ascendant Empyrean Ming Dao, ngunit isang malamig na pakiramdam ang kumalat na parang isang malamig na bagyo na papalapit. Nang kumalat ang lamig na iyon, agad huminto ang ingay sa paligid. Sa langit, lumabas si Wang Lin mula sa 13th Palace. Siya'y napakaputa, at pagkakita sa kanya, hindi na siya nagtangkang dumaan sa 14th Palace kundi dahan-daang bumaba. Habang siya'y bumababa, ang mga cultivator sa paligid ay tahimik na nakatingin. Hindi ka na ba magpapatuloy? Echo ng boses ni Ascendant Empyrean Ming Dao sa katahimikan ng pagbaba ni Wang Lin. Habang ang boses na iyon ay umuukit sa Empyrean Trial, ang puso ng lahat ng cultivators na narinig ito ay nanginginig. Isang pakiramdam ng ekspektasyon ang sumak sa kanilang mga puso. Parang may malupit na unos na paparating. Ang ekspresyon ni Grand Empyrean Dao Yi ay nanatiling kalmado at hindi nagsalita. Si Grand Empyrean Wu Feng ay ngumiti na parang hindi niya narinig ang kahit anong bagay. Ang dalawang Ascendant Empirans na ito ay parehong mahusay, at gusto nilang makita kung ano ang susunod nilang gagawin. Ang eksenang ito ay mas interesante pa para sa mga cultivator sa paligid kaysa sa pagtatangkang Empyrean Trial ni Wang Lin. Ang mga tao mula sa malayo sa Empyrean Trial na nakakita nito ay nagkaroon din ng interes. Habang tinitingnan ni Grand Empyrean God ang dahon ng taglaga sa harap niya, kumikislap ang kanyang mga mata. Ang makapasa sa 13th Palace ay nangangahulugang ang taong ito ay karapat-dapat na makuha. Ang aksyon ni Ascendant Empyrean Ming Dao ay interesante. Nais ko malaman kung paano tutugan si Wang Lin. Sa kanyang hitsura, hindi madali ang 13th Palace.
pero sapat na ito upang maging tanyag siya sa buong Celestial Clan. Sa loob ng Imperial Palace, nakaupo ang Celestial Emperor sa trono ng dragon habang tinitingnan ng ilusyon, at ngumiti siya sa sulok ng kanyang bibig. Sa ngayon, nakapasa pa lang siya sa 13th Palace, wala itong dapat ipag-alala. Si Ming Dao ay medyo mayabang at hindi papayag na may makalampas sa kanya, kahit na ang achievement lang ng isang bagong Ascendant Empyrean. Karaniwan, hindi maganda ang ganitong personalidad, pero ginagamit niya ito sa kanyang pagpapalago, kaya okay lang. Kalilimutan na natin ito, hayaan mo nang turuan ni Ming Dao si Wang Lin ng leksyon. Kahit na nakapasa siya sa 13th Palace, kailangan niyang magbigay galang kung pupunta siya sa aking Imperial City. Sa Eastern Continent, sa Purple Yang Sect, tinitingnan ng isang kalagitnaang tao ang salamin sa harap niya at naguguluhan. Si Ming Dao. Medyo sobra naman. Paano siya makakapagsalita ng ganito sa harap ng lahat ng Empyrean Exalts? Malinaw na ipinapakita niya ang kanyang pang-iinsulto. Sa Empyrean Trial, si Wang Lin, na bumaba na sa ika-9 na palas, ay biglang tumigil. Tinitingnan niya ang batang lalaki na nakasuot ng itim na tumitingin ng malamig sa kanya. Sino ka? Dahan-daang tanong ni Wang Lin. Natural niyang nakita ang galit ng grupo. Ming Dao. Malamig at mayabang na sagot ng batang lalaking nakasuot ng itim. Tinutukoy ko kung bakit ka tumigil. Nagkunot ang noo ni Wang Lin, at pagkatapos mag-isip ng kaunti, nahulaan niya kung bakit ganito ang pag-uugali ni Ming Dao. Tila, nang dumaan siya sa 13th Palace, nalampasan niya ang mga nakaraang nagawa ni Ming Dao. Maaari na ang ganitong uri ng personalidad matapos maging Ascendant Empyrean. Ang taong ito. Tinitingnan ni Wang Lin si Ascendant Empyrean Ming Dao at kumislap ang kanyang mga mata kahit kaunti. Pumasok sa Dao ng may pagyayabang at ginamit ang pusong puno ng pagyayabang sa pagpapalago. Hindi pinapayagan ng iba na lampasan siya. Ang pagyayabang na ito ay punong-puno ng kanyang puso at kaluluwa. Walang duda na naging number 1 siya sa mga Ascendant Empyreans. Marahil hindi niya iniintindi ang anumang bagay kundi ang magtuon ng pansin sa Dao. Ngumiti si Wang Lin at hindi na pinansin ang batang lalaking nakasuot ng itim. Lumipad siya patungo kay Dao Yi at Wu Feng. Wang Lin, nag-greet ako sa 2 Grand Empyreans. Pagkatapos ng Empyrean Trial na ito, may mahalaga akong bagay na kailangan asikasuhin, kaya kailangan ko nang umalis. Hindi pinansin ni Wang Lin si Ming Dao at yumuko kay Dao Yi at Wu Feng. Ang makapasa sa 13th Palace ay nangangahulugang ikaw ay maituturing na nasa tuktok ng aming Celestial Clan. Pupunta ako sa iyo. Ngumiti si Grand Empyrean Wu Feng at tumango kay Wang Lin. Haha, little friend Wang Lin, dahil naaalala mo ang ating kasunduan, pupunta din ako sa iyo. Tungkol sa mga partikular na kondisyon, maaari nating pag-usapan ang mga ito ng detalyado kapag nagkita tayo. Nakita ang paghanga sa mga mata ni Grand Empyrean Dao Yi. Nagbigay galang si Wang Lin kay Dao Yi at Wu Feng. Hindi na pinansin si Ascendant Empyrean Ming Dao at lumipad patungo sa Ancient Transfer Array upang umalis. Pakiramdam ni Wang Lin na na-shock na niya ang lahat at naabot na niya ang kanyang layunin. Sa 13th Palace, kung hindi siya gumamit ng kaunting lakas mula sa Avatar sa Void, hindi siya makakapasa gamit lamang ang Soul Armor. Sa mga sandaling ito, nagdesisyon siyang itigil na dito. Ang 13th Palace ay sapat na upang makuha ang malaking pansin mula sa mga Grand Empyreans. Nang makita ng mga cultivator si Wang Lin na umaalis, medyo nabigo sila sa kanilang mga puso. Tila hindi kayang manghimasok ni Wang Lin kay Ascendant Empyrean Ming Dao. Ibig sabihin, alam niya ang kanyang limitasyon. Pagkatapos ng lahat, nakapasa lamang siya sa 13th Palace, at si Ascendant Empyrean Ming Dao ang number 1 Ascendant Empyrean na nakapasa sa 15th Palace. Ngunit si Ascendant Empyrean Ming Dao ay medyo sobra. Ang mga sinabi niya kanina ay hindi magalang, parang tinatanong niya si Wang Lin. Anong ibig mong sabihin, sobra? Kami, mga cultivator, igagalang namin ang malalakas. Si Ascendant Empyrean Ming Dao ang number 1 sa ilalim ng mga Grand Empyreans at dapat magpakita ng ganito. Sa kabaligtaran, si Wang Lin ang hindi pinansin siya na parang mayabang. Ang mga usapan sa paligid ay hindi na sa pamamagitan ng divine sense kundi sa mga tinig, parang may layunin. Ang mga pag-uusap ay lumakas ng lumakas. Kahit si Wang Lin, na nandyan na malapit sa Ancient Transfer Array, ay naririnig na ang ilan sa mga ito. Nagkunot ang noo ni Wang Lin at tiningnan ang mga cultivators sa likuran niya. Sa ilalim ng kanyang titig, tumigil ang lahat ng pagsasalita. Bumalik si Wang Lin at malapit nang umalis sa Empyrean Trial gamit ang Transfer Array. Ngunit sa sandaling ito, may isang hindi nais na hayaan siyang umalis ng ganito. Huwag ka na bang aalis ng ganito? Tinanong kita ng 2 beses. Ang malamig na boses ay nagmula kay Ascendant Empyrean Ming Dao. Tumigil si Wang Lin, nag-isip ng kaunti, at tiningnan si Ascendant Empyrean Ming Dao. Tama, hindi ko na itutuloy ang pagsubok. Anong gusto mo? Wala, gusto ko lang nasubukan mo ang 14th Palace.
Kapag nabigo ka, saka ka umalis, dahan-dahang sinabi ng batang lalaking nakasuot ng itim, at ang pagyayabang sa kanyang mukha ay lalo pang lumakas. Nang marinig ito ni Wang Lin, bigla siyang tumawa at hindi na pinansin si Ascendant Empyrean Ming Dao. Pumasok siya sa transfer array at kumislap ito. Ngunit sa sandaling iyon, may kumislap na pagnanasa sa mata ng batang lalaking nakasuot ng itim. Mayabang. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanang kamay at tinutok sa transfer array. Kasabay nito, parang umugang ang buong Empyrean Trial. Isang malaking daliri ang lumitaw at lumipad patungo sa transfer array. Hindi pinapayagan ng labanan sa Empyrean Trial isang matagal ng patakaran ng Empyrean Trial. Ngunit ngayon, si Ascendant Empyrean Ming Dao ay umatake na walang pakialam sa patakarang ito. Ang patakarang ito ay hindi itinaguyod ng Celestial Ancestor kundi ng mga henerasyon na sumunod. Kaya't ang pag-atake dito ay hindi magtutulak ng Empyrean Trial, ngunit bihirang may maglakas loob na sumuway dito. Sa sandaling lumitaw ang malaking daliri, nagdala ito ng malakas na enerhiya. Lahat ng cultivators ay napamura at takot na umatras. May lakas siyang mag-akto dito. Tunay na karapat-dapat na maging number 1 sa ilalim ng mga Grand Empirines, hindi siya natatakot na labagin ang mga patakaran dito. Ang mga patakarang ito ay itinaguyod ng mga Grand Empirines. Si Ascendant Empyrean Ming Dao ay may lakas ng loob. Ang malaking daliri ay gumawa ng isang tunog na parang sumabog habang lumilipad patungo kay Wang Lin. Kung hindi kumilos si Wang Lin, malamang na masaktan ang kanyang divine sense habang siya ay nagtatransfer at posibleng mag-collapse. Ngunit kung siya ay magtatago, mapipilitin siyang magtigil sa transfer array at hindi makalabas. Ito ay katulad ng pagpapahina ng momentum ni Wang Lin at malubhang saktan ang kanyang reputasyon sa pagdaan sa 13th Palace. Ito ay magpapakita kung gaano kalakas si Ascendant Empyrean Ming Dao, kaagad matapos makamit ni Wang Lin ang kanyang kasikatan. Alam din ni Ascendant Empyrean Ming Dao na kahit nabihira ang labanan sa pagitan ng Ascendant Empirines, hanggat hindi siya lumampas sa mga limitasyon, hindi makikialam ang mga Grand Empirines. Nagkunot ang mga noo ni Grand Empyrean Dao Yi at Wu Feng. Si Dao Yi ay nagatubili at hindi nagsalita, ngunit si Wu Feng ay napabuntong hininga at naglabas ng malamig na hininga. Ming Dao, may lakas ka. Masyado ka nang umatake dito. Habang nagsasalita, inihanda niya ang kanang kamay. Sa sandaling iyon, may tawanan mula sa isang cultivator sa ibaba. Ang gintong liwanag ay lumukob sa isa sa mga Empyrean Exalts sa ibaba at lumabas ang isang imahe sa paligid niya. Isang anino na may suot na gintong robe at korona, ito ang Celestial Emperor. Ang Celestial Emperor ay lumitaw dito gamit ang sariling espesyal na spell. Ipinatong niya ang kanyang kanang kamay kay Wu Feng at pinawi ang lakas mula sa alon ng kamay ni Wu Feng. Sa loob ng transfer array, tiningnan ni Wang Lin ang taas at isang pagnanasa sa pagpatay ang sumak sa kanyang mga mata. Hindi niya nais magdulot ng labis na kaguluhan dito, ngunit ang mga aksyon ni Ascendant Empyrean Ming Dao ay nagdulot ng pagnanasa sa pagpatay sa kanyang puso. Hindi niya hahayaang masira ang layunin na naabot niya dahil sa taong ito. Nang dumating ang daliri, lumabas si Wang Lin mula sa transfer array.